Ang Devil Emperor. Credit to the author. 571 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakakabaliw. Nabaliw na silang lahat. Ninanamnam ni Kagalang-Galang siya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang patio, napakapayapa, napakatahimik, pagkatapos ay isang tili ang sumire sa kanyang pagre-relax. Ito ang pangalawang elder, galit na galit at hinihingal. Anong problema ng lalaking to? Palagi na lang siyang nagpapakasasa tuwing may pagkakataon, bakit ba siya naiinis? Tinaasan ni Kagalang-Galang siya ang isang mapangutyang kilay, pangalawang elder, ano ang nagpapainit sa iyo? Kagalang-galang na siya, hindi ako galit sa iyo, kundi sa ganitong sitwasyon. Kumpas ng pangalawang elder, nahihirapang pigilan ang kanyang galit, hiniling sa akin ng mga asawa ko na payagan silang pumunta sa labor office. Sabihin mo sa akin kung dapat ba silang magalit o hindi. At isipin mo na gumawa ako ng exception nang tanggapin ko sila para tulungan silang maging mga inner disciples, pero ngayon ay iniwan na lang nila ako. Tanggapan ng paggawa. Kumurap si Kagalang-Galang siya, nawala na ba sa kanya ang bait? Kahit gaano ka pa kalibog at kamadaldal, hindi sapat ang alinman sa kanila para piliin ang labor office kaysa sa iyo. Nag-aalburuto lang ba sila? Hindi, Kagalang-Galang na siya, sa katunayan, ang tanggapan ng paggawa. Lahat sila ay nawala ng malay. May isa pang taong sumugod at sumigaw ng kanyang galit. Pinanood nila ang isang matangkad at mabalahibong lalaking umuungal. Mas lalong naguluhan si Kagalang-Galang siya ngayon, ikapitong elder, anong nangyari sa iyo? Ano pa ba? Yung sumpama na labor office yun. Hinihipa ng ikapitong elder ang gasket. Natagpuan ng pangalawang elder ang kanyang kabiyak sa kagipitan at tinanong ito, ang iyong mga disipulo ay dumating na umiiyak para ipadala rin sila sa tanggapan ng paggawa. Umiiyak ka. Mas mabuti sana iyon. Ikinuyom ng ikapitong elder ang kanyang manggas, iyan ang hinihingi ng mga batang iyon. Gusto nilang lahat pumunta sa labor office at paano naman ako? Paano ako magiging isang respetadong miyembro ng komunidad ng mga elder kung walang wastong mga disipulo? Siyempre tumanggi ako, ngunit ninakaw ng mga batang iyon ang aking mga gamot at sinira ang aking tahanan. Gumagawa sila ng lahat ng uri ng krimen, isa na mas malaki kaysa sa nauna. Ngayon ay ikinulong ko na sila, para pag-isipan. Nako, galit na galit ako. Nakinig si Kagalang-Galang siya sa kanilang mga reklamo at nabalisa ng biglang, ano ba ang nangyari? Bakit biglang nagbago ang isip ng mga inner disciples nang walang tugma o dahilan? Kagalang-Galang na siya, hindi mo pa rin alam. Bumantong hininga ang dalawa at ipinaliwanag ng pangalawang elder, may kakaibang ugali ang labor office, nagtatapon ng mga tableta at kayamanan na parang basura at nagtatatag pa ng ilang elite labor office. Hanggat nakapasa ang isang manggagawa sa kanyang mga pagsusulit, makakakuha sila ng mga kayamanan at tableta, mga mapagkukunan pa nga. Mas marami silang makukuhang gamit kaysa sa isang elite. Dahil sa balita, nabaliw ang mga disipulo, lahat ay nag-iisip ng kakaibang mga plano para maparusahan at ipadala sa labor office. Mas mahigpit ang laban na ito kaysa sa kompetisyon sa inner sect. Sumimangot si Kagalang-Galang siya at sumimangot, tanggapan ng paggawa na naman. Nakikita kong mahusay ang ginawa ng pinuno ng sekta, at mahusay ang ginawa niya. Pinuno ng sekta. Sigaw ng dalawa. Tiyak si Kagalang-Galang siya, siguro siya yun, o paano pa magagawa ng tanggapan ng paggawa na walang anumang gulugad na mag-uusol ng napakaraming bagay at guluhin ang kapayapaan ng sekta. Plano ng pinuno ng sekta na gamitin ang mababang baitang para durugin ang mga mas matataas, para atakihin tayo. Kayong dalawa, magtipon kasama ang mga matatanda at mga Kagalang-Galang. Tingnan natin kung hanggang saan ang dadalhin ng pinuno ng sekta. Kumislap ang mga mata ni Kagalang-Galang siya at pinagsalikop ng dalawa ang kanilang mga kamay, oo. Nako! Kumalat ang tugtog sa buong inner sect at nagtakbuhan ang mga oldies papunta sa bulwagan. Kumunat ang noo ni Wilson, saka lumapit din. Punong-puno ang lugar. Sino ang nagpatawag para sa meeting na ito?
Umupo si Wilson sa kanyang nararapat na upuan at humingi ng paliwanag. Ang kampana na tanso ay maaari lamang patunugan sa panahon ng matinding krisis, maliban na lang kung ang pinuno ng sekta mismo ang gagawa nito. Nakalimutan mo na ba o nasa malubhang panganib ang sekta? Ang malamig na mga salita ni Wilson ay nagpaantok at nagpautaw sa lahat. Yumuko si Kagalang-Galang Shi, pinuno ng sekta, natawag ko na. May isang mahalagang bagay na kailangan mong makuha ang iyong atensyon. At ano kaya iyon? Isang pagkubkob. Tinaasan ni Wilson ang isang kilay. Umiling si Kagalang-Galang Shi, mas mahalaga ang panloob na kaguluhan. Ang pagkakaisa ng ating mga tao ay makakalaban sa anumang panganib. Ang Demon Scheming Sect ay mabubuhay. Kaya naman ang panloob na problemang ito ay isang mahalagang bagay. Kailangan nating ayusin ito bago pa man ito makaapekto sa ating kaligtasan. Ano kaya ang nangyari at naging ganito kakritikal na haantong ito sa ating pagkawasak? Matinding tingin ang ibinigay ni Wilson kay Kagalang-Galang Shi. Lumingon ang mga mata ni Kagalang-Galang Shi sa kanyang mga kapwa matatanda, mga kagalang-galang, ilang disipulo ang nagpapakita ng kakaibang pag-uugali. Ilan ang nag-uusap tungkol sa pagpunta sa tanggapan ng paggawa. Nawala ko na ang kalahati ng aking mga disipulo at hindi magtatagal at wala nang matitira. May sakit na sabi ng isang matandang lalaki. Tapos may isa pang nanunuya, tanga ka, tumanggi ka na lang. Ikaw ang tanga. Kapag tumanggi ako, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila, sino ang ikakagalit nila? Dati tinatakot ko sila gamit ang mga banta ng labor office pero ngayon tatanggapin na lang nila agad. Oo nga, nababaliw na rin ang mga disipulo ko, tinatalikuran ang lahat ng responsibilidad. Ano ang dapat kong gawin? Bigla na lang naging pinakabagong uso ang labor office. Lahat ay gustong-gusto nang pumunta roon. Ang mga matatanda ay nauwi sa isang maingay, isang paligsahan ng pag-iinis kung sino ang pinakamalala. Mas malaking kaguluhan ito kaysa noong nagwala ang hari ng unggoy sa langit. Ang dating nagtutulak sa mga disipulo na makapasok sa panloob na sekta ay naging 180 degrees, at naging nagtutulak na sumuko sa tanggapan ng paggawa. At ang pinakamasakit na dagok ay ang kawalan ng kontrol ng labor office sa mga matatandang ito. Mawawalan sila ng kuryente sa loob lamang ng ilang araw at wala silang magagawa tungkol dito. Hindi na sila pinansin ng mga disipulo at ito ay isang matinding dagok sa kanilang ego. Habang pinagmamasdan ng mga nalulungkot na veterano, itinago ni Wilson ang isang ngiti. Ito mismo ang dahilan kung bakit niya dinala si Ethan, upang mapigilan ang kanilang kasakiman. Bigyan mo pa ng ilang araw at babagsak ang panloob na sekta. Yumuko si Kagalang-Galang Shi kay Wilson, pinuno ng sekta, nakikita mo ba? Sa ganitong kalagayan, ang kapaligiran ay hindi na angkop para sa pag-aaral at pag-aalaga. Kapag nabaligtad ang buong balanse, malapit na itong kumalat sa buong sekta, hanggang sa mawala na ang sekta. Ano ang ipagagawa mo sa akin kung gayon? Ngumiti si Wilson. Yumuko si Kagalang-Galang Shi, pinuno ng sekta, alisin mo ang maling pangalan ng tinatawag na Elite Labor Office at ayusin mo muli ang Labor Office. Please, pinuno ng sekta, ayusin mo naman ang sekta. Sundin ang mga patakaran. Sigaw ng iba pang mga matatanda. Tumawa si Wilson sa kanilang mga mukha, tutuperin ko talaga ang mga patakaran. Ngunit dahil ang tanggapan ng paggawa ang pinakamababang baitang ng Demon Scheming Sect, matagal na itong hindi nakakakita ng administrasyon, hinahayaan itong tumakbo sa sarili nitong kurso. At kung ang isang taong may dakilang talento ay lalabas dito, siya ay magiging katulad ng High Venerable. Ito ang tanging pag-asa para sa lahat ng mga kriminal na iyon, kung saan ang isang malaking merito ay magtataas sa kanila sa ibabaw ng kahabag-habag na katayuang ito. Ito ang tuntunin ng sekta, ang ating tuntunin. Ang paghawak sa tanggapan ng paggawa ay katumbas ng pagtalikod sa lahat ng ating ipinaglalaban at sa ating mga ninuno. Ang nagyayelong titig ni Wilson ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang pagsuwi sa mga turo ng kanilang mga ninuno ay isang mabigat na krimen din para sa kanila. Walang etika ang mga demonyo pero para sa kanilang sekta, kailangan nilang magkaroon ng mga patakaran o magkakaroon ng kaguluhan. Umiling ang lahat sa tindig ng sect leader. Wala siyang balak na tulungan silang harapin ang labor office. Sa katunayan, 100% siyang tutol dito.
Malaya silang sumubok, ngunit sila ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Ilang matatanda na nag-iisip sanang lumikha ng kaguluhan sa labor office ay agad na nawala sa isiping ito. Tumayo si kagalang-galang siya sa tabi ni Wilson nang makita ang mangyayari. Kumislap lamang ang kanyang mga mata. Tama si kagalang-galang siya sa isang bagay. Lahat ay naghahangad ng mas mataas na katayuan. Kung hindi mo man lang makuha ang iyong mga disipulo, paano ka makakaangat pa? Hahaha. Umalis si Wilson na may ngiting mapagmataas, naglakad palabas ng bulwagan at iniwan ang mga matatanda na nasasakal sa kanilang mga sinasabi. 572. Umalangaw-ngaw ang mapanglo na tawanan sa mga matatandang may mapanglo na mukha, na parang may bagyong bumalot sa kanilang mga buhay. Ngumiti sa kanila si kagalang-galang siya, kita mo, malinaw na ang paninindigan ng pinuno ng sekta. Ipinapakita nito na may kinalaman siya rito, lahat ay nakadirekta sa amin. Kung hahayaan pa natin itong lumala, wala na tayong pera. Tumanggaw silang lahat, ngunit may nagtanong ng may pag-aalinlangan, ngunit ang pagdagsa ng mga mapagkukunan na nagmumula sa labor office upang sanayin ang mga disipulo ay hindi tumitigil. Dahil ang mga mapagkukunan ng sekta ay kailangang dumaan sa amin bago ipadala, paano nga ba gumastos ng ganito kalaking halaga ang pinuno ng sekta para gumanti sa amin? Nag-isip si kagalang-galang siya at umiling, hindi ko rin ito maintindihan. Pero may isang bagay na hindi nagbabago, hindi natin maaaring hayaang magpatuloy ang pang-akit ng labor office. Dahil hindi natin alam ang buong lawak ng mga yamang iyon, kahit paano natin kontrolin ang mga yamang ito ng sekta, hindi nito maaapektuhan ang labor office. Ang ikinababahala ko ay kapag wala na tayong mga disipulo, gagamitin ito ng sect leader bilang dahilan para kontrolin ang ating mga nararapat na yamang-yaman. Ang sinabing iyon ay tumama mismo sa kung saan sila lubos na nasaktan at ang matatanda ay naapektuhan ng pressure. Ang paggagaw kanilang mga mapagkukunan ay parang pagsira sa kanilang katayuan sa sekta. Napakatalino ng marahas na hakbang ng sect leader. Bulalas ng pangalawang elder. Ngumisi at tumango ang iba. Patuloy na gumagalaw ang mga mata ni kagalang-galang siya. Oo, mahusay ang ginawang galaw ng pinuno ng sekta, pero hindi ba natin magagawa ang pareho at talunin siya sa sarili niyang laro? Anong ibig mong sabihin? Tanong ng lahat. May tusong kislap sa kanyang mga mata, sinimula ni kagalang-galang siya, inilabas ng pinuno ng sekta ang elite labor office na ito bilang pain para maakit ang ating mga disipulo. Ngunit hanggat pinapanatili natin ang ating sariling mga disipulo, nawawalan ito ng bisa. At habang patuloy na tumataas ang supply ng mga mapagkukunan ng labor office, mauubusan ito ng gasolina at walang mga disipulong lalapit. Masisira nito ang kanyang plano para sa kabutihan. Tingnan natin kung sino ang magtatagal. Napakahusay. Nag-thumbs up ang ikapitong elder, maglalaro lang tayo ng waiting game at balang araw matatapos din yan. At pagkatapos ay susundan ito ng kaguluhan at iyak niya, hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ng ikapitong elder sa bulwagan, na nag-udyok sa iba na gawin din ang pareho. Kung iniisip ng pinuno ng sekta na kaya niyang nakawin ang ating mga karapatan, may susunod pa siyang gagawin. Pero may nagsabi, paano natin mapipigilan ang mga disipulo sa pagpunta sa tanggapan ng paggawa? Maaaring gumana ito sa maikling panahon, ngunit hindi habang buhay. Ang mga gulat na tao ay lumingon sa nakasimangot na Grand Elder. Paano kaya nila haharapin ang kanilang mga disipulo? Umiling si kagalang-galang siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pagpatay, nagtakda kami ng isang halimbawa. Kung hindi makikinig ang mga disipulo ng dahilan, papatayin namin ang isang pares at lahat sila ay susunod sa linya. Nakapanlulumo, habang ang ibang mga matatanda ay nailang na tumingin sa paligid. Hindi naman sa hindi nila kaya, dahil sila ay mga demonyong cultivator sa kanilang kaibuturan, ngunit ang pagkakaroon ng ganitong masamang pangalan ay sisiguraduhin na hindi na sila makakakuha ng mga disipulo. Dahil wala kayong mga disipulo, hindi kayo karapat-dapat sa mga yamang ito. Ang lahat ay bumababa sa mga interes, na pumipilit sa mga mababanges na demonyong ito na umiwas sa paggawa ng hindi maiisip, na siyang pumatay sa kanilang mga disipulo. Naramdaman ni kagalang-galang siya ang kanilang pag-aalala at natawa, alam ko ang iyong mga kinatatakutan at madali ko itong haharapin. Kailangan lang nating gawin ito ng sama-sama upang walang pagkakaiba sa pagitan ng kung sino ang pipiliin ng mga disipulo.
Handa ba ang lahat na tiisin ang kahihiyan na ito? Kumakabog ang puso, tumanggo silang lahat. Dahil lahat ng iba ay pumapatay din ng mga disipulo, lahat tayo ay magkakaroon ng masamang pangalan. Ang mga desperadong panahon ay nangangailangan ng mga desperadong hakbang. Dahil lahat sila ay itinuturing na masama, wala nang magagawa ang mga disipulo sa bagay na ito. Lahat ay may nakakatakot na ngiti na sumilay sa kanilang mga mukha. Mga bata, dumating na ang oras ninyo. Napagkasunduan na ng lahat. Magpakita kayo ng halimbawa sa bawat isa sa inyong mga disipulo at hayaang sumunod ang iba. Magtalaga kayo ng ilang ehekutibo ng panlabas na sekta para tipunin din ang ilan sa kanila. Kung ang ilang matatanda o kagalang-galang ay walang mga disipulong papatayin, pumili lamang ng ilan mula roon. Dahil pare-pareho ang reputasyon ng lahat, walang makakatakas. At ang sino mang hindi makakagawa nito ay magdudulot ng puot ng buong panloob na sekta. Malamig na tiningnan sila ni kagalang-galang Shi. Tumanggo ang lahat. Lumingon si kagalang-galang Shi, kagalang-galang Chi, kagalang-galang Benson, maaaring mayroon tayong mga hindi pagkakasundo, ngunit tayo ay kalaban ng isang karaniwang kaaway, ang pinuno ng sekta. Umaasa ako na sasali kayo sa laban para sa ikabubuti ng lahat. Kung ang panloob na sekta ay babagsak, gayon din ang inyong mga interes. Bumantong hininga ang dalawa at tumanggo. Ngumiti si kagalang-galang Shi. Dahil iisa ang isip ng lahat ng mga miyembro ng panloob na sekta, walang pagkakataon ang plano ni Wilson. Mahigit sa kalahati ng kapangyarihan ng sekta ay hawak ng mga matatanda at mga kagalang-galang. Matapos ayusin ang mga detalye, bawat isa sa kanila ay nagtuloy sa kanilang masayang lakad na may kislap sa kanilang mga mata at hangad ang dugo ng kanilang mga disipulo. Mamamatay ang sinumang tumakbo para sa labor office. Aalis na sana si Grand Elder nang sabihin ni Venerable Shi, Grand Elder, maghintay ka lang. Humarap ang dakilang elder sa ngiti ni kagalang-galang Shi, nabalitaan kung pinalayas mo ang iyong minamahal na disipulo sa tanggapan ng paggawa. Bakit? Nilabag niya ang mga patakaran kaya siya ipinadala roon. Sabi ni Grand Elder. Umiling si kagalang-galang Shi, hahaha, Grand Elder, wala ka bang tiwala sa akin? Dahil si Hardy ang iyong ipinagmamalaki at kaluwalhatian, gaano man kasama ang ginawa mo, hindi mo pa rin siya ipapadala roon. Bukod pa rito, pagkatapos ng ilang araw na pagpapadala mo sa kanya roon, lumitaw ang Elite Labor Office. Masusing investigasyon ang ginawa ni kagalang-galang Shi, hahaha, tumawa ng mahina ang Grand Elder, sige, sasabihin ko sa iyo. Nang matalo si Hardy kay Ethan at humingi ng tulong ang babaeng iyon para bumalik sa labor office, nagdulot ito ng aking hinala. Kaya ipinadala ko si Hardy kanina bilang isang especially iya. Mas maaga kong malalaman ang nangyayari, mas madali akong atakihin. Natigilan si kagalang-galang Shi at pinuri ang dakilang matatanda, napakalawak at walang pag-iimbot ng pananaw ng dakilang matatanda. Kahit ang pagpapadala ng iyong minamahal na estudyante bilang isang especially iya. Hahaha, wala lang yan. Hindi angkop ang iba at si Hardy lang ang may padala ko. Nasasaktan pa rin ako kahit ngayon na isipin yan. Ikinumpas ni Grand Elder ang kanyang kamay, kung gayon, kagalang-galang na Shi, aalis na ako. Pakiusap. Ngumiti si kagalang-galang Shi, kung may kailangan ka, magtanong ka lang. Ngumiti si Grand Elder at umalis. Hindi napansin ni Venerable Shi ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang mabigat na pakiramdam. Hindi rin nakita ng dakilang matatanda ang hinala ni kagalang-galang Shi. Dahil parehong nagdududa ang magkabilang panig, walang sinuman sa kanila ang nagpahayag ng kanilang pagtataksil sa isa't isa. Samantala, bumalik sina kagalang-galang na Chi at kagalang-galang na Benson sa tahanan ni kagalang-galang na Benson upang mag-usap. Kahit ano pa ang pagsisisi nila sa pagdumi ng kanilang mga kamay gamit ang dugo ng kanilang mga estudyante, wala na silang ibang magagawa. Lahat ay magpapusa ng krus na ito at dapat din nila itong pasanin kung gusto nilang magpatuloy sa sektang ito. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa bahay, sina Luna at Locke ay yumuko at nagsalita, "Magandang araw, Panginoon." "May problema ba?" tanong ni kagalang-galang Benson. Nagulat si Luna, "Guro, bumisita si Katie Wala-Kindstone." "Katie Wala-Kindstone? Sino iyon?" "Ang Katie Wala ng Elite Labor Office, Ethan." Yumuko si Locke. Nabalot ng tensyon ang mga kagalang-galang.
Ang utak sa likod ng lahat ng kaguluhang ito, ang hepe ng Elite Labor Office, ay kakatok lang. Dahil siya ang kanang kamay ng pinuno ng sekta sa balak na ito, dapat siyang kumatawan sa pinuno ng sekta. Bumantong hininga si kagalang-galang Benson, walang reg along libre. Para sa kanya na kumatawan sa pinuno ng sekta, ibig sabihin ay gusto ng pinuno ng sekta na kakampi natin siya. Pero sino ang dapat nating piliin, ang pinuno ng sekta o ang panloob na sekta? Kumunat ang noo ni kagalang-galang Chi habang malalim na nag-iisip. 573. Katie wala Kindstone, patawarin mo ako sa hindi ko paghatid sa iyo. Pagpasok sa sala, nakita ni kagalang-galang Benson ang isang binata na may puting buhok na nakaupo roon, ang nag-iisang manggagawa na yumanig kay Hardy sa kaibuturan sa isang suntok lamang, at yumoko. Ikinuyom din ni kagalang-galang Chi ang kanyang mga kamay, ngunit mas dahil sa kanyang katayuan kaysa kay Ethan mismo. Nako! Kumaway si Ethan sa kanila, sa palagay ko, kagalang-galang na Chi at kagalang-galang na Benson. Masyado kayong mabait para sa akin. Isa lamang akong manggagawa, paano ako magkakaroon ng ganitong paggalang sa mga kagalang-galang? Katie wala Kindstone, walang tunay na pinuno ang walang mga taong may kakayahang lalaki. Dahil ginagawang mainit na kalakal ni Katie wala Kindstone ang tanggapan ng paggawa, nararapat lamang ang paggalang. Ngumiti si kagalang-galang na Chi. Tumango si Ethan nang nakangiti habang binabasa ang tanong, dahil nahulaan na ng mga kagalang-galang na nagtatrabaho ako para sa pinuno ng sekta, malamang nahulaan mo rin ang dahilan ng aking pagbisita. Nako! Sandaling tumigil ang dalawa at bumantong hininga si kagalang-galang Benson, naiintindihan namin ang plano ng pinuno ng sekta, ngunit hindi ang kanyang mga aksyon. Kami ay mga kagalang-galang, ibinibigay ang aming lahat para sa sekta at hindi nakikialam sa mga hindi kinakailangang pagtatalo. Ibig kong sabihin, bahagi tayo ng panloob na sekta at hindi natin maaaring sundin ang kahilingan ng pinuno ng sekta. Bumantong hininga si kagalang-galang Chi, habang nagpapakita ng sakit sa mukha. Naisip na iyon ni Ethan simula pa lang at ngumiti, matagal nang tapos ang meeting ng mga nakatatanda at kagalang-galang ngunit nanatili pa rin ang lahat kahit pa umalis ang pinuno ng sekta. May naisip ka bang lihim na plano? Sabay-sabay na umiling ang mga kagalang-galang, walang komento. Maaari ko naman sigurong hulaan. Pag-isahin ang buong panloob na sekta sa harap ng pagsubok na ito. Ngumisi si Ethan at tiningnan ang mga kagalang-galang na gawa sa kahoy, pero naisip niyo ba kung ano ang gagawin niyo pagkatapos? Nanginginig ang noo ng mga kagalang-galang. Alam ni Ethan na hawak niya ang mga iyon kaya tumakbo siya papalapit para patayin ang mga ito habang sumisigaw, "Look, Luna, hinahanap na kayo ng inyong mga amo." Pinaghihinalaan siya ng mga kagalang-galang. Yumoko sina Locke at Luna, ano ang maitutulong namin sa inyo, Panginoon? Wala naman, nababagot lang sila nitong mga nakaraang araw at gusto nilang malaman ang tungkol sa buhay mo sa labor office nitong nakaraang dekada, putol ni Ethan. Naguluhan ang apat sa punto niya. Ngunit dahil nanatiling tahimik ang mga kagalang-galang, pumayag ang dalawa sa kahilingan ni Ethan. Kay hinahamak nila, kung paano sila nasanay sa masasamang tingin, sa labanan sa labor office, sa maraming pagkakataong nakaharap nila ang kamatayan, at sa dugot pawis na ibinuhos nila para lang makarating sa pinakamataas na posisyon sa labor office. Nang matapos ang kwento, namula ang mga mata ng dalawa, inaalala ang mga sandaling iyon ng sakit. Ngunit hindi man lang natinag ang mga kagalang-galang. Tapos ka na ba? Nagtanong si kagalang-galang Benson, Katie wala Kindstone, ano ito? Hindi mo ba nararamdaman? Tinaas ni Ethan ang isang kilay. Umiling ang mga kagalang-galang. Humagalpak ng tawa si kagalang-galang Chi, Stuart Kindstone, masyado kang lant iyan, ang landas ng mga demonyong tagapagsaka ay puno ng sakit at kawalan ng katarungan. Ang tanggapan ng paggawa ay isang yugto lamang ng kanilang mahabang pagtitimpi. Akala mo ba ay malulungkot tayo sa sakit at pagkawala ng ating mga disipulo? Hihihi, paano naging demonyong tagapagsaka iyan? Ito ba ang naramdaman ko para sa iyo? Nagkibit balikat si Ethan, ang ibig kong sabihin ay, sino ang dahilan ng kanilang kapitan? Sino ang tumawa sa harap nila? Hindi mahalaga kung kinutya sila, pero sino ang nang-insulto sa huli?
Nanginginig, sa wakas ay natauhan ang mga kagalang-galang. Ngumisi si Ethan, nakulong sila, pero kasalanan din nila iyon. Pero ginawa ito ng salarin ng walang pakialam sa kanilang mga amo, ikaw. At bakit ka nagsikap para mapasailalim muli sa iyo ang dalawa? Hindi ba dahil wala ka ng ibang mapapasailalim sa iyo matapos silang matanggal sa trabaho? Nako, ang kilabot. Walang kwenta ang mga disipulo, oo, pero kayong dalawa ay nakahiga lang dyan, sinasampal ng masama, at hindi man lang kumibo. Ako nga, hinubad ko ang sombrero ko. Hindi ko talaga matanggap. Ang paghawak sa mga disipulo ko ay parang pagtataas ng kamay nila sa akin. Sabi ni kagalang-galang Chi ngayon lang daw berde ako, hahaha, totoo naman na berde pa rin ako. Maraming bagay ang hindi ko matiis, kahit ang tawagin akong bastardo. Tama na. Galit na sigaw ni kagalang-galang Benson, Ethan, ipinapakita ko ang aking paggalang sa iyo bilang kabaitan sa pinuno ng sekta. Huwag mong pilitin. Nasample ko ba? Nasample ko na ba ang mga mukha ng mga kagalang-galang? Natatawang sabi ni Ethan, sinampal ka ng lalaking yan ng ilang dekada, pero gusto mo pa ring maging utusan niya. Hindi pa ako matagal sa sekta at inaalagaan ang mga mahal mong disipulo, pero gusto mo pa akong gawing kaaway habang siya ang kakampi mo. Sino ang sobra rito at sino ang kasuklam-suklam? Nakatitig ang dalawa habang nakakuyom ang kanilang mga kamao at nanginginig ang kanilang mga balbas. Hindi nagtagal ay nasiyahan na sila, Ethan, tama na ang mga pangungutya mo. Lahat ng matatanda at kagalang-galang ng panloob na sekta ay magkakasama rito. Tayo ay bumangon at bumabagsak ng magkakasama. Bumalik ka at sabihin sa pinuno ng sekta, salamat, pero hindi, salamat. Ngayon, huwag kayong masyadong magmadali. Hindi ba't pare-pareho lang kayong nag-aagawan para makuha ang mga pinagkukunan? Pero naisip mo ba na kapag natapos na ang lahat ng ito, sila ang kukuha ng pay habang kayo ang kukuha ng mga tira-tirang pagkain? Kapag natapos na ang panloob na sekta, wala na tayong mga tira-tirang kagamitan. Sa wakas ay naging tapat si kagalang-galang Benson. Ngumiti si Ethan dahil nakuha na niya ang gusto niya. Maibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Dahil walang mga tira-tirang pagkain ang panloob na sekta, maaari kayong sumama sa tanggapan ng paggawa upang magsaya sa isang mock-atas na pie. Ano? Sabay na sigaw ng dalawa dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala. Sabi ni Ethan, sa totoo lang, siksikan ng labor office at kailangan ng pangangasiwa ng mga nakatatanda o kagalang-galang. Kung sa tingin ng mga Ginoo ay nararapat, malugod kayong tinatanggap sa labor office para pumalit. Sa madaling salita, nais ng sect leader na ang elite labor office ang maging bagong inner sect para sa pagpapalaki ng mga elite. Kahit gaano pa kalalim ang ugat ng inner sect, sandali na lang at mawawala na ito ng laman. Si kagalang-galang na siya ang may kontrol sa panloob na sekta. Siya ang makakakuha ng pay at ikaw ang makakakuha ng mga tira-tirang pagkain. Pero kung pupunta ka ngayon sa tanggapan ng paggawa, makukuha mo ang pay at hindi niya man lang mahahawakan ang mga tira-tirang pagkain. Hindi mo kailangang manatili sa mga ito. Halika na at tamasahin ang pinakamarami, o mamaya ay wala ka nang makukuha. Kumikislap ang kanilang mga mata, nanginginig ang puso ng mga kagalang-galang. Gusto ng pinuno ng sekta ng isang bagong panloob na sekta. Ngunit ang elite labor office ay masyadong bago at sino ang nakakaalam kung gaano ito katagal. Mataas ang panganib. Tinusok ni Ethan ang kanilang mga pagdududa gamit ang kanyang matalas na tingin at inilabas ang dalawang bote. Napasinghap ang dalawa sa makapal na amoy, at naramdaman pa nilang mas maayos ang daloy ng kanilang dugo. Pildores para sa ika-10 baitang. Ang pildores na umaabot sa langit, para maging eksakto. Kaunting token lang. Ngumiti si Ethan, kung sa tingin mo ay kainahinala pa rin ito, maaari kang mag-imbite ng mas maraming tao na sumali. Para sa bawat nakatatanda o kagalang-galang na pupunta sa labor office, mag-aalok ako ng isang pildores para sa ika-8 baitang. Ika-8 baitang. Oo. Ngumiti si Ethan, dahil kayo ang magiging tagapamagitan, mas malaki ang gantimpalang matatanggap ninyo sa inyong pagsisikap. Ang iba ay makakarating lamang sa ika-8 baitang. Pero dapat kayong magtrabaho ng mabilis, limitado ang mga pwesto.
Ano ang gagawin ko kung mas marami ang mga elder at reverend kaysa sa mga disipulo? Naunawaan ng dalawa ang tunay na plano ni Ethan. Hindi lang niya gustong sakupin ang mga haligi ng panloob na sekta, kundi pati na rin ang mga disipulo nito at gawin itong isang walang laman na balat. Ang ganitong mga nakamamatay na taktika ay mag-iiwan sa panloob na sekta na maduraj at masisira. Gayunpaman, kung may mga matatanda at disipulo na lilipat sa ibang bansa para sa labor office, mawawala ng halaga ang panloob na sekta. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, babaybayan ni na sect leader at Ethan ang katapusan ng panloob na sekta gaya ng alam natin. Ang pag-upo pa rito ay magiging dahilan para maging sagabal tayo. Ang pagpapalit ng panig ay isang mas matalinong pagpipilian. Dahil malapit sina Ethan at ang kanilang mga disipulo, mas marami silang matatanggap na benepisyo kung mas maaga silang sumali sa labor office. Kumislap ang mga mata ng dalawa at tumango, pumapayag kaming sumama sa iyo at magsasama pa kami ng iba na karapat-dapat pagkatiwalaan. Perpekto, dahil bulok na ang panloob na sekta, nasa akin ang tamang lugar para mag-iwan ka ng marka. Maligayang pagdating. Bumalik na naman ang kakaibang masamang ngiti ni Ethan. 574. Guro, nakabalik na po kayo. Sa sementeryo ng Demon Scheming Sect, nakatanaw sa 4 na pinto sina Hardy, Tiago, Gary, at Grace. Habang tinitingnan ni Elder Yuan ang mga bagong manggagawa at pinaponte sila rito. Ang dating tiwangwang at nakakatakot na sementeryo ay naging isang popular na lugar para sa mga masisipag na manggagawa. Napasigaw si Grace nang makitang papalapit si Ethan. Nagreklamo si Gary, Guro, saan ka ba galing nitong nakaraang 3 araw? Nagtatrabaho kami ng husto dito at nagbibiro ka lang. Nalalayas lang. Tandaan mo yan, bata. Ngumiti si Ethan at yumoko. Ngumisi si Gary sa inis. Hindi ba't pareho lang naman iyan? Saan ka nga ba maaaring maglibot sa Demon Scheming Sect? Nagatubili si Hardy bago bumulong, Stuart Kindstone, sabi mo hahayaan mo akong manatili sa tabi mo. Maaari mo ba akong isama sa susunod na pumunta ka? Hahaha, alam ko ang ibig mong sabihin pero iba ang pagkakataong ito. Ngumisi si Ethan. Bukod sa pagkuha sa 2 kagalang-galang, ginamit niya ang mga nakaraang araw upang bisitahin ang iba pang kilalang mga disipulo na itinuro ni na Locke at Luna. Ang pangangaso ay naging parang isang simpleng gawain na lamang para sa kanya dahil lubos niyang nalalaman ang mga pangangatwiran ng bawat panig. At bukod pa riyan, ang pagkuha ng mga disipulo ay may mas malaking epekto kaysa sa ibang mga matatanda. Hindi niya kinuha si Hardy dahil disipulo siya ng Grand Elder. Bagamat lumapit sa kanya ang lalaki para magsanay para sa Double Dragon Gathering, mas gusto niyang maging maingat pagdating sa paghila ng carpet mula sa ilalim ng kabilang panig. Naunawaan ni Hardy ang kanyang pangangatwiran at tumango. Nagsalita si Elder Yuan, Katie Wala Kindstone, nitong mga nakaraang araw, ang hanay ng mga panloob at panlabas na disipulo ay unti-unting lumiliit. Walang kwenta. Nasa kanila na kung gusto nilang sumama o hindi. Hindi natin sila mapipilit. Ikinumpas ni Ethan ang kanyang kamay at humarap sa grupo ni Hardy, ano ang pinagtatayuan ninyong 4? Bumalik na kayo sa inyong mga pwesto. At ikaw, Hardy, itago mo ang bigat at mabangis na enerhiyang iyan. Kailangan mong magpakita ng pagpipigil. Kaya nga inilagay kita rito para mangasiwa, para sanayin ang iyong puso at matuto ng pagpipigil. Tumango silang lahat at bumalik sa kani-kanilang mga pwesto. Si Elder Yuan na lang ang natira at ngumiti kay Ethan. Alam niyang sinabi lang iyon ni Ethan para sa kapakanan ng 4 na bata samantalang iba naman ang intensyon niya. Tunay nga, bamantong hininga si Ethan, masyado pang maalam ang mga bata sa paghawak ng mga bagay-bagay. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanila. Pero natatakot akong baka maging padalos-dalos sila at ibunyag ang plano mo. Alam ko, hahaha, tumawa si Elder Yuan. Sabi ni Ethan, Elder Yuan, paikot-ikot ako sa inner sect nitong mga nakaraang araw at napansin kung may mga hakbang ang mga matatanda para pigilan ang bagong kalakaran ng mga disipulo. Napansin nila ang plano natin noon. Kailangan nilang kontrolin ang kanilang mga disipulo at kahit gaano pa tayo kahirap ay hindi iyon mababago.
Ang sitwasyon ng sekta ay palaging naaayon sa gusto ng mga tao. Masyadong matala si kagalang-galang Shi para hindi ito mapansin. Nabahala si Elder Yuan. Nanunuya si Ethan, gayunpaman, sayang at hindi naman ganoon kalakas ang inner sect. Masyadong magkaaway ang mga oldies, kahit na nagtutulungan sila para malampasan ang bagyo. Ang kailangan ko lang ay pukawin sila at mabubuo ang isang bitik at sa ilang pangako, mas mabilis silang tatalikod kaysa sa pagbuklat ng libro. Sina kagalang-galang na Chi at Benson ang maghihiwalay para sa akin habang sa tulong ni Locke at Luna ay mayroon akong ilang malalakas na inner disciples. Ang pabor na ibinigay ko sa kanila ay nagpapakita na sulit ito. Hanga ako kung paano kinakalkula at kinokontrol ang bawat hakbang ni Stuart Kindstone, hahaha, tumawa si Elder Yuan. Umikot ang mga mata ni Ethan, pakiusap, kinailangan kong mag-aksaya ng 2 tableta para sa ika-10 baitang para sa mga kagalang-galang na iyon. At simula pa lang iyon. Para sa iba pang mga matatanda, bibigyan ko ng tig-1 tableta para sa ika-8 baitang. Masisira ako sa ganitong bilis. Nauubusan ka na ba? Ilan na lang ang natitira sa iyo? Biglang sabi ni Elder Yuan. Kapag naubos na ang mga bulsa ni Ethan, isasagawa ang plano at itatapon sa imburnal. Kumunat ang noo ni Ethan, bakit ba ang dami mong pakialam? Akala mo ba hindi ko alam na pagkatapos kong sabihin sa iyo na kaya kong magtayo ng sekta, bigla na lang dumating si Wilson at sinabihan ako. Akala mo ba tanga ako? Kapag sinabi mo sa iyo ang tungkol sa kayamanan ko, gagawin mo ang lahat para gastusin ko lahat. Ibig sabihin niyan ay marami ka pang natitira, hahaha. Magaling. Tumanggaw si Elder Yuan at ngumiti na parang weasel. Kumunat ang noo ni Ethan, kahit wala naman siyang pakialam. Kaya niyang bayaran ang mga gastusin ng matagal, pero hindi ibig sabihin noon ay gusto niya. Kung mas mabilis niyang matatapos ang planong ito, mas mabilis din niyang mababawi ang pabor ni Wilson at magiging malaya. Kahit kailan ay hindi niya pinansin ang demon scheme ng sect. Ang lahat ng iyon ay para lamang makaalis. Kung mayroon mang isang lugar na mas gugustuhin niyang paggugulan ng kanyang oras, iyon ay ang bagong maliit na bahay na iyon. Napansin din ito ni Elder Yuan at bumantong hininga. Walang koneksyon ang bata sa sekta, kahit na nandito ang 2 niyang disipulo. Ngumiti si Elder Yuan, Stuart Kindstone, napakalaki ng iyong nagawa at gumastos ka ng malaki para sa sekta at ang wala kang natanggap na kapalit ay tiyak na nagpasama ng loob mo. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sekretong chismis na maaaring hindi makatulong ng malaki. Anong chismis? Chismis ba yan ni Wilson? Sa susunod ay sasampalin ko ang sakam na kupol na yan at ilalabas ko ang sama ng loob ko sa kanya para hindi mo na malaman pa ang tungkol sa mga bulsa ko, hahaha. Kumunat ang noo ni Elder Yuan at humajijek, Stuart Kindstone, huwag kang magbiro. Nagiging tapat ako. Ang chismis ay nagmula sa kanlurang lupain at tanging ang mga matataas na opisyal lamang ng mga sekta ang nakakaalam nito. Narinig ko lang ito sa pamamagitan ng pagiging alipors ng isang alchemist. Tungkol ito sa sikreto ng Dragon Vein Soul. Dragon Vein Soul. Nakuha nito ang atensyon ni Ethan, ang ibig mong sabihin ay ang 9 Dragons Diamond Body. Ngumiti si Elder Yuan ng may paghamak, sayang lang ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon. Anong ibig mong sabihin? Naging seryoso si Ethan. Sabi ng mga eksperto sa ethereal stage, dahil may 9 na kaluluwa ng dragon sa katawan ng isang tao, sinumang makakayanan ang kanilang paghirap habang nasa ilalim ng ethereal stage ay makakamit ang 9 dragons diamond body at agad na papasok sa ethereal stage. Ngunit sayang ang landas na ito, dahil ang kanyang kaluluwa ay magiging kaluluwa ng isang dragon sa lupa. Walang pinagkaiba sa 9 na kaluluwa ng dragon. Kaya kapag nakatagpo ka ng isa pang eksperto sa ethereal stage, maaaring matigas ang iyong katawan, ngunit mas mahina ang iyong kaluluwa. Ang mas mainam na paraan ng paggamit ng mga kaluluwa ng dragon ay ang pagtatagpo ng kaluluwa ng 10 dragon. Pinagsasama ang langit at lupa, pinapagana ang ugat ng langit at hinihila ang mga kapangyarihan ng 9 na dragon sa langit papasok sa iyo upang mabuo ang kaluluwa ng dragon sa langit. Higit pa ito sa anumang makakamit ng kaluluwa ng dragon sa lupa.
Ang natural na aura ng kaluluwang ito ay kayang supulin ang kaluluwa ng iba at gawing mas madali ang mga laban. May mga bali-balita na ang kaluluwa ng dragon sa lupa ay isang nangungunang kaluluwa, ngunit kulang sa parehong estilo ng pag-atake at 2 layer lang ang maaaring laktawan ng isa habang ang kaluluwa ng dragon sa langit ay kayang laktawan ang 5. Ano? Namangha si Ethan dahil wala pa siyang naririnig na anumang bagay na may kaugnayan sa kaluluwa ng dragon sa langit. Ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata, inalala ang 9 Serenity's secret records at ang mga nilalaman nito ngunit walang nabanggit tungkol dito. Hindi man lang alam ng 9 Serenity's Emperor. Bagamat may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon, na tumutukoy sa tunay na kaluluwa ng dragon. Ang lahi ng dragon sa sacred domain ay mayroong libingan ng dragon kung saan inilibing ang kanilang mga henerasyon at ang kapangyarihan ng dragon ay malakas. Sa pamamagitan ng paggamit nito upang pinuhin ang kaluluwa, ang pinakamalakas na kaluluwa ng dragon ay mahuhubog. Pero ang lugar na iyon ay ang pinaghihigpitang lugar ng lahi ng dragon, na mahigpit na binabantayan. Ang pagpunta roon bilang kahit ano maliban sa isang ethereal stage ay parang isang hiling na mamatay. Samantala, pagkatapos maabot ang ethereal stage, nawala ng isang tao ng isang mahalagang pagkakataon na mabuo ang kanilang kaluluwa kaya walang sino man ang mag-iisip na pumunta doon upang pinuhin ang isang tunay na kaluluwa ng dragon. Ngunit batay sa mga salita ni Elder Yuan, ang kaluluwang ito ng dragon sa langit ay parang isang kaluluwang nabuo sa pamamagitan ng pagpipino ng kapangyarihan ng dragon sa dragon libingan. Hindi ko ito maaaring nakawin sa sacred domain pero kaya ko ito sa mortal domain. Alam ni Elder Yuan na naguguluhan siya at nagpatuloy, binubuksan ng 10 dragon ang kalangitan at binibigyan ng isa ng tiyempo para makapasok sa ethereal stage. Bagamat kulang sa katatagan ng 9 dragons diamond body, hindi mahalaga kung kailan ang kaluluwa ang mahalaga sa ethereal stage. Sa kanlurang lupain na kinaroroonan natin, tanging ang exalted double dragon ng double dragon sect ang nakamit ang kaluluwa ng dragon sa langit. 575. Dakilang dobleng dragon. Tumaas ang kilay ni Ethan, parang may kinalaman ito sa Double Dragon Gathering. Tumango si Elder Yuan, hahaha, ang Double Dragon Gathering ay isang bagay na itinayo ng Double Dragon Manor. Malalaman mo rin ang kahalagahan nito sa takdang panahon. Ang Exalted Double Dragon ang pinuno ng Double Dragon Sect. Maging ito man ay ang 9 Dragons Diamond Body, o 10 Dragons Opening the Heavens, lahat sila ay nagmula sa kanila. Ito ang pinagmumula ng pinakamataas na martial art sa mga lupain sa kanluran. Ang pagtawag sa kanila bilang tuktok ng mga lupain sa kanluran ay hindi walang dahilan. Kumusta naman si Danqing Shen? Hindi ba't siya ang pinakamagaling sa kanlurang lupain? Tanong ni Ethan. Umiling si Elder Yuan, paano kung sabihin ko sa iyo na si Danqing Shen ang tanging disipulo ng Exalted Double Dragon? Galing ba si Danqing Shen sa Double Dragon Manor? Ang dalawang iyon ay mga visionary na hindi kailanman kumuha ng mga disipulo. Kahit sa mga talentong hindi makamundo, ang ginawa lang nila ay gabayan sila. Ang tanging exception ay si Danqing Shen, ang henyo na nakikita minsan sa bawat 10 milenyo, kung saan pareho nilang ibinuhos ang kanilang puso at kaluluwa sa pagtuturo. Nahijitin niya ang kanyang mga guro at naging pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran. Ngunit dahil sa isang alitan na nagdulot ng kaguluhan sa mga lupain sa kanluran, umalis si Danqing Shen nang walang sinabi. Kaya naman ang pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran ay ang Exalted Double Dragon. Bamantong hininga si Elder Yuan, maaaring hindi nagugustuhin ng Exalted Double Dragon ang titulong ito dahil baka hindi na nila muling makilala ang isang kahangahangang disipulo. Tiningnan ni Ethan si Elder Yuan at tumango. Kaunti lang ang nakakakita sa diamante kahit sa magaspang. Samantalang ang isang tunay na mata sa talento ay maaaring hindi man lang makahanap ng pinakamaningning na hiya sa kanilang lahat. Dahil isa rin siyang dalubhasa, naunawaan ni Ethan ang pagnanais na ipamana ang sariling pamana. Pinakalma ni Elder Yuan ang kanyang kalungkutan at sinabing, Stuart Kindstone, nang makita ko ang kaluluwa ng dragon sa lupa sa iyo noong nakaraang pagkakataon ay nahulaan kung gugustuhin mong makamit ang 10 dragon na nagbubukas ng langit.
Malaki ang mga panganib at maging ang iyong kaluluwa ay maaaring nasa panganib na malipol mula sa kapangyarihan ng dragon, ngunit gamit ang iyong talento ay maaari mo itong subukan. Mapalad ka na nasa profound heaven stage ka at kakailanganin ng ilang oras upang maabot ang ethereal stage. Tipunin mo lang ang 10 kaluluwa ng dragon. Nakakuha ako ng 9. Napakamot ng ulo si Ethan. Nagulat si Elder Yuan, mayroon ka bang 9 na kaluluwa ng dragon sa lupa? Nakatago lang sa katawan ko. Ngayon ang kailangan ko na lang gawin ay kunin ang ika-10 at tingnan kung sulit ba ang 10 dragon na nagbubukas ng langit. Hinimas ni Ethan ang kanyang baba habang nag-iisip, hindi pinansin ang hindi makapaniwalang tingin ni Elder Yuan habang sinasabi niya, mayroon kang 9 na kaluluwa ng dragon sa loob mo ngunit hindi mo pa rin sila napino. Hindi ka ba natatakot na lumunin ka? Sino? Ang mga duwag na reptilya na iyon. Sumanghel si Ethan at ipinakita ang asul na apoy. Elder Yuan, sinabi ko na sa iyo dati, ang apoy ng kaluluwang ito ay tina-target ang kaluluwa. Ginagamit ko lang ito para gawing maamo at maliliit na bulate ang mga reptilyang iyon. Masasabi mo na ring selyado sila. Ngumisi si Ethan at nawala ng masabi si Elder Yuan. Ang 9 na kaluluwa ng dragon ay talagang nanginginig sa kanyang katawan. Parang pagkulong lang iyan sa 9 na dragon. Kahit gaano pa katibay ang kulungan, lalabas pa rin sila na parang mababangas na hayop at pupunitin ka mula sa loob. Ngunit pinatayo sila ni Ethan sa sulok na parang mga mahihinang tupa. Wala pa rin sa sarili si Elder Yuan. Ano itong asul na apoy na pumipigil sa nakamamatay na kaluluwa ng dragon sa lupa? Nakuha ko sila pabalik sa tiyanyo, mula sa isang taong nagsasanay sa 9 Dragons Diamond Body. Pinag-iisipan kong gamitin ang 9 Dragons Diamond Body para makapasok sa ethereal stage ngunit tinalikuran ko ang kaisipang iyon dahil naging hindi matatag ang aking cultivation. Ngayong narinig ko na ang tungkol sa pagbubukas ng 10 dragon sa langit, matutuwa na lang ako sa tamang desisyon kung hintayin ito. Ngumiti si Ethan. Tumango si Elder Yuan at bumantong hininga, Katie wala Kindstone, ang iyong pananaw sa malayo ay higit pa sa anumang nalalaman ko. Matagal na sana akong nakapasok sa ethereal stage kung ako sa iyo. Aba, salamat. Mas malaya na ngayon ang pakiramdam ni Ethan. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman naisip na makamit ang kaluluwa ng dragon sa langit ngunit ngayong mayroon na siyang mga kaluluwa ng dragon, ang kanyang swerte ay talagang napakaganda. Sa loob ng 2 linggo, isang nakakagulat na pangyayari ang gumulat sa Demon Scheming Sect. Sina kagalang-galang na Chi at kagalang-galang na Benson, pati na rin ang daan-daang matatanda, ay nagpetisyon kay Wilson na ilipat sa tanggapan ng paggawa upang pangasiwaan ito. Susunod din ang kanilang mga disipulo. Si kagalang-galang na siya ay dumanas ng isang matinding dagok nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa isang panloob na sekta kasama ang sangkatlo ng kanyang orihinal na puwersa. Sinundan ito ng maraming kilalang inner disciples na humiling sa sect leader na iwan ang kanilang brutal na mga master na pumapatay ng disipulo para sa labor office. Libo-libo sila. Ang mga kahilingan ng mga disipulo at ng mga matatanda ay isang nakakagulat na balita, na sumayre sa kasunduan ng mga matatanda sa loob ng sekta na magtulungan. Ang kapayapaan ay nanatili sa loob ng 2 linggo at pagkatapos ay mabilis na naglaho kaya't walang paraan ang pangkat ni Venerable Shi para gumanti. Tuwang-tuwa si Wilson. Ang kanyang laging maasim at mainitin ang ulo ay lalong gumaan habang tinatakan niya ang mga kahilingan ng kanyang selyo ng pagsang-ayon. Ang nahihilong tingin niya ay parang sumisigaw ng ako ang mastermind. Dahil kahit kailan ay hindi siya nagpakita ng ganito kaliwanag ng ngiti kahit kanino. Pinatutunayan lamang nito kung gaano sila katama sa pagkuha ng kursong ito. Dahil nasa likod nila ang pinuno ng sekta, hindi sila maaaring galawin ng kanilang mga dating amo. Ang bagong kalakaran ng panloob na sekta ay labis na nagngingit-ngit kaya't nahawa rin nito ang panlabas na sekta at ang mga disipulo ay nagmarcha patungo sa bukas palad na bisig ng labor office anuman ang pakikialam ng ehekutibo. Nagresulta ito sa pagkahati ng mga ehekutibo sa 2 kampo, pabor sa migrasyon at laban dito. Nasa bingit ng digmaan ang sekta.
Ang dating nagkakaisang grupo para sa kabutihan at mga benepisyo ng lahat, ang ilan sa kanila ay kumari pa ng takbo, iniwan ang iba na nakabitin. Pumutok. Isang napakagandang piraso ng China ang naroon ng pira-piraso, nagdurusa sa puot ni kagalang-galang na Xi, kagalang-galang na Chi, kagalang-galang na Benson, sampain silang lahat. Itinapon nila kaming lahat at pumunta sa sumpang tanggapan ng paggawa na iyon sa publiko. Ang pagangat at pagbagsak ng panloob na sekta ay nakasalalay sa ating lahat. Maaaring kamuhian tayo ng dalawa ngunit hindi naman sila ganoon katanga para hindi makita ang mas malawak na larawan. Bakit nga ba, naisip ni Grand Elder? Ang mukha ni kagalang-galang Xi ay puno ng galit, hinihingal at nalilito kung paano ito nangyari. Sumugod ang pangalawang elder ng may takot, ang mga nagpalit ng panig sa publiko ay pawang nakatali sa mga kawawang kagalang-galang na iyon. Habang sinalok, Luna at ilan pang kilalang mga disipulo ay palihim na nag-organisa at naghintay ng tamang pagkakataon para sumabog sa aksyon. Pinaglaruan nila tayo. Ano pa ang silbi ng pagsasabi ng halata na ngayon? Gusto ko lang malaman kung sino ang nagtulak sa kanila para gawin ito. Matagal na itong nakatago kaya kinailangan pang pag-isipang mabuti pero ang karakter ng sect leader ay kilalang binabantayan sa loob ng sekta. Walang gustong makipaglaro sa toro para makuha ang mga sungay. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay-bagay ng may pagmamatigas at hindi nagpapaapekto sa mga palihim na bagay. Sino ang may pananagutan sa paglalagay sa kanila sa landas na ito? Hanapin siya. Tinitiyan ni kagalang-galang Xi ang pangalawang elder. Nanginginig na nagulat ang matanda, kagalang-galang na Xi, nakikinig ako at hindi ang pinuno ng sekta ang nag-udyok sa kanila na kumilos. Si Ethan iyon, ang tinatawag ng lahat na Stuart Kindstone, ang nagtatag ng Elite Labor Office. Siya rin ba ang nakialam sa kompetisyon ng inner sect? Tanong ni Venerable Xi. Umiling ang pangalawang elder, oo, siya. Sabi nila, hindi ka panipaniwala siya, isang kapangyarihang hindi dapat taglayin ng sinumang cultivator ng profound heaven. Nakita namin ito sa singsing na iyon. Pero ang mas nakakatakot pa ay ang kanyang kalkuladong pag-iisip, ang kanyang mga tutsong tukana, na nakakapangilabot kahit sa sect leader. Habang gumagamit ng puwersa ang sect leader, gumagamit siya ng mas mahinang paghawak. Ang carrot at ang patpat. Bukod sa dalawang kagalang-galang, kahit sino pa ang makilala niya, elder, kagalang-galang o mga disipulo, sinumang may kahit kaunting pagkadismaya sa amin ay naudyukan na talikuran kami. Sa pamamagitan ng mga gantimpala at pagbabanta, lahat sila ay sumuko sa huli sa kanyang mga laro sa isip. Paano mo naman nalaman na ang dami mong alam tungkol sa pinag-usapan nila? Tiningnan siya ni kagalang-galang Xi. Bumantong hininga ang pangalawang elder, dumalaw ako sa isang elder na lumipat sa labor office para maghanap ng karagdagang impormasyon ngunit siya ay isinumpa at pinagalitan. May sinabi akong tungkol sa pagkuha sa kanyang babaeng disipulo isang dekada na ang nakalilipas at ipinagmalaki ko pa nga ito sa kanya. Na kami ngayon ay magkaaway. Mayroon din siyang masamang ugali at sa kanyang pagrereklamo ay isiniwalat niya kung paano siya kinagalitin ng bata laban sa amin gamit ang ilang matatamis na salita. Saka ko napagtanto na hindi lamang ibinunyag ng bata ang mga nakaraang sama ng loob kundi binigyan din sila ng tableta para sa ikawalong baitang. Sa palagay ko, iyon ang nagbuklod sa kasunduan. Isang tableta para sa ikawalong baitang. Bakit hindi rin siya lumapit sa akin? Kusang loob naman akong pupunta. Bumantong hininga ang pangalawang elder sa kasakiman. Sumanghel si kagalang-galang Xi, bakit naman siya lalapit sa iyo kung ang hinahanap niya ay ang mga taong hindi magkasundo? Hinding-hindi kanya pagkakatiwalaan kahit alam mong pinupuno mo ang iyong mga bulsa sa pamamagitan ng pag-aalis ng laman ng akin. Tayo ang tunay na panalo sa panloob na sekta, ito ang ating teritoryo. O mas gugustuhin mo bang mawala ng tahanan at mapasa awa ng iba? Tumawa ng mahina ang pangalawang elder. Oo, iinom sana siya ng gamot pero maya-maya lang ay babalik siya na maaalala kung saan niya iniwan ang kanyang perang pinagkukunan. Ethan, isang manggagawa lamang na may pambihirang kasanayan. Wala akong ibang magagawa kundi ang makipagkita sa iyo mismo. Naningkit ang mga mata ni kagalang-galang Xi. 576.
Siguraduhing alam mo ang iyong mga limitasyon bago pumasok sa pintuan ng langit. Kahit ako ay may mataas na panganib na mamatay. Nakatayo roon si Locke na may mausisang tingin sa harap ng umuugong na pinto at paghakbang niya pa lang isang boses ang pumasok sa kanyang pandinig. Nakita niya si Hardy na nakatayo sa harap ng pinto ng may paghamak. Nag-alangan si Locke, Senior Brother Hardy, huwag mo akong takutin at sabihin mo na lang kung gaano ito kadelikado. Dahil natapos ng anak ko ang isang array ng grade 7, kaya ko rin yan. Hindi naman ako ganoon katanga para malinlang ng mga banta mo. Inikat ni Hardy ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Ang iyong libing. Naipit si Locke sa pagitan ng pagsulong at pag-atres. Doon sumugod si Gary, huwag mong gawin yan, itay. Mamamatay ka. Kahit ang nakatatandang kapatid na si Hardy ay kinailangang magbayad ng malaking halaga. Natakot si Locke, ibig mong sabihin seryoso siya. Ganoon ba kadelikado ang array na ito para sa ikapitong baitang? Itinakda ito ni Master para mismo sa pagsubok ng mga elite. Iba ito sa pinagsanayan ko. Tumango si Gary nang may seryosong tingin. Nabasa ang noo niya, bamantong hininga si Locke at pinunasan ito, bago naglakad papunta sa pintong lupa at nagtanong, anak, ligtas ba ito? Mas madali ito. Nalampasan ito ni Senior Brother Tiago sa Peak Profound Heaven Stage. Kung hindi ako makakuha ng kayamanang demonyo para sa ikapitong baitang, sa palagay ko ay mas mabuti na ang ika-6 na baitang kaysa wala. Natutuwang ngumiti si Locke. Habang inaatake niya ang pinto, nakarinig siya ng isang panaghoy mula rito, anak, hindi rin ito madali, naiintindihan ko. Si Luna at ang kanyang kapatid ay paparating lang at nagtatawanan sa kanya. Ito ang pinakakaraniwan nitong mga nakaraang araw na eksena bago ang 4 na pinto ng sementeryo ng sekta. Kasama ang mga matatanda mula sa panloob na sekta ay dumating ang napakaraming disipulo, kaya't napuno ang tanggapan ng paggawa. Walang katapusan ang pila upang hamanin ang mga pagsubok. Lahat ay nasa sabik na agad na sumubok. Gusto ng lahat na matanggap nila ang mga kayamanan at pildores na gawa ng demonyo kapag nakalabas na sila ng pinto. Ang ganitong pagtrato ay higit pa sa panloob na sekta. Nahihilo rin ang mga oldies. Habang mas madali ang nakukuha ng kanilang mga disipulo, mas marami rin silang makukuha sa huli. Makapal ang kanilang kasakiman kaya't susubukan din nila ang kanilang mga sarili kung kaya nila para lang makuha ang mga bagay na iyon. Paulit-ulit na tumango si kagalang-galang Benson habang nakangiti, kaya naman nagmamadali ang bawat disipulo papunta sa Elite Labor Office ni Stuart Kindstone na parang mga baliw na mamimili. Maglalakas loob din akong sakta ng sarili kong amo kung makakapasok ako rito, pero hindi na ako disipulo. Ang mahalaga lang sa huli ay ang personal na lakas. Kahit saan mo man ito makuha, kahit sa labor office, doon ang pinakamagandang lugar para mapunta. Tama si kagalang-galang Benson. Tumango ang iba pang matatanda. Ngumiti si Ethan at itinuro ang mga pinto ng sunod-sunod, mga matatanda, mga kagalang-galang, ang Elite Labor Office ay hindi ang panloob na sekta. Hindi ito nakabatay sa kompetisyon kundi sa mga pagsubok. Malaya ang bawat isa sa inyo na gabayan ang inyong mga disipulo ngunit maaaring hindi sila ang magiging resulta. Sa mga pagsubok na ito, ang lakas ay hindi ang tiyak na sagot para malampasan ang mga ito. Mabuti iyan. Ngayon ay hindi na kailangang mandaye para sa maliliit na yamang iyon. Ito ang magiging pinakamahusay na bagay para sa cultivation ng mga disipulo. Tumawa si Venerable Chi. Sumang-ayon naman ang iba. Sila ay mga taunan sa panloob na sekta, ninakawan ng kanilang mga disipulo sa pamamagitan ng lahat ng uri ng kakaibang aksidente. Habang narito, sa dalisay na kapaligirang ito, sila ay malaya at nagtatawanan. Nag-isip sandali si kagalang-galang Benson, pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata, gumagamit ang Elite Labor Office ng mga pagsubok para hindi gumamit ng maliliit na panlilinlang ang mga disipulo. Patas ang 4 na pagsubok. Ngunit dahil likas na tamad ang mga tao, kakaunti ang halos hindi itinuturing ang kanilang sarili na kalaban, na nagtutulak upang mapabuti ang kanilang sarili. Kaya naman ginamit ng panloob na sekta ang kompetisyon bilang solusyon upang mapalaki ang matatapang na disipulo.
Bagamat gumagamit ang labor office ng mga pagsubok, nagagawa pa rin nilang magtanim ng kasabikan sa kanila para sa paglilinang gamit ang malaking gantimpala nito bilang pang-akit. Ngunit upang maisakatuparan ito, kailangan ang napakalaking halaga ng mga mapagkukunan. Katie wala Kindstone, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang napakaraming mapagkukunan para maipatupad ang planong ito, pero hindi ito maaaring magpatuloy magpakailanman. Kapag natuyo na ang mga mapagkukunan, hindi ba't babalik tayo sa parehong sitwasyon tulad ng sa panloob na sekta? Humarap ang mga matatanda kay Ethan. Nagtago ng ngiti si Ethan, nakaangat ang ulo ni kagalang-galang Benson. Oo, ang gantimpala ay pansamantala lamang, ang supulan ang panloob na sekta at nakawin ang kanilang awtoridad. Kapag natapos na ang panloob na sekta, bawat mataas na disipulo ay nasa tanggapan ng paggawa at magagawa ko ang anumang gusto ko dito nang hindi magdudulot ng anumang kapahamakan araw-araw. Ang matataas na gantimpala ay kailangang ihinto at ilalagay lamang sa mga nangungunang disipulo, na haantong sa parehong sitwasyon gaya ng sa inner sect. At, wala akong magagawa. Matatapos na ang misyon niya at makakauwi na siya ng malaya. Bakit naman siya maghahina sa sektang ito? Hindi siya tanga, ni hindi rin siya mahilig sa Glory Hound. Mga tao, hindi kayo ang dapat mag-alala, kundi ang pinuno ng sekta. Gayunpaman, kahit umabot pa riyan, wala kayong mawawala, pero mananalo pa rin kayo. Hindi ba't kayo ang unang sasama sa amin? Natatawang sabi ni Ethan. Nanlamig ang kanilang mga puso at naintindihan ang ibig sabihin ni Ethan, halata sa malabong ngiti na iyon. Paano kung maging panloob na sekta ito? Itinabi sila sa loob ng sekta, kung saan kinuha ni kagalang-galang siya ang lahat para sa kanyang sarili. Pero sila ang mga boss, sila ang makakakuha ng pinakamalaking bahagi. Sila ay magiging kagalang-galang na siya. Tumawa sila sa loob at yumuko, si Stuart Kindstone ay matalino ng higit pa sa kanyang edad. Pinili ng sect leader ang perpektong kandidato para sa trabahong ito. Salamat, salamat. Gumanti si Ethan nang may nakatagong paghamak. Ni minsan ay hindi niya inisip ang sarili bilang bahagi ng grupo ng mga demonyo at walang pag-aalinlangan kung saan patungo ang demon scheme ng sect. Ngunit ang mga taong ito, ang mga mayayamang tao sa sekta, ay tanging sarili nilang bulsa at bulsa lamang ang iniisip. May karunungan ng isa na makita ang mangyayari, ngunit binaril pa rin siya sa dalawang pagyanig. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sinabi ni Wilson na bulok ang sekta, at sa nakikita ko, napakalalim ng bulok nito. Kung sakaling mangyari ito sa angkan ng luho, kaliwat kanan ang magiging bunga ng kanyang kamatayan. Ang tanging dahilan kung bakit kita ilalagay sa angkan ng Larsen ay para sa aking kapakanan, hindi para sa iyo. Whoosh! Isang puting figure ang pumasok sa kanilang mga mata. Sumigaw si kagalang-galang Benson, dakilang matatanda, bakit ka nandito? Guru! Tumingin si Hardy mula sa malayo. Hindi siya sinulyapan ni Grand Elder at humarap kay Ethan, Stuart Kindstone, sa palagay ko. Ikinagagalak kitang makilala. Ako ang Grand Elder ng Demon Scheme Sect na may gustong pag-usapan. Maaari ba tayong pumunta sa isang mas pribadong lugar? Katie wala Kindstone, siguradong may binabalak ang matandang ito. Huwag kang umalis. Nagpadala sa kanya ng isang lihim na mensahe si kagalang-galang Benson. Nagkibit balikat si Ethan, ako ang tauhan ng sect leader. Dahil nilapitan nila ako ng hayagan, wala silang gagawin sa akin. Ayos lang. Lumapit si Ethan ng dalawang hakbang kay Grand Elder habang nakangiti, isa lamang akong manggagawa at natutuwa ako na inaanyayahan ako ni Grand Elder ng personal. Maaari na tayong pumunta. Nanginig ang noo ng Grand Elder habang ang iba pang mga matatanda ay tumango bilang paghanga. Nag-aaway ang Elite Labor Office at ang panloob na sekta. Dapat sana'y dumating ang Grand Elder para harapin siya. Ngunit pumayag pa rin siya ng walang takot. Ang gayong katapangan, ang gayong pamamaraan, lahat ay nagdulot ng paggalang. Matapang ang mga kabataan. Ipinagkatiwala ng pinuno ng sekta ang kanyang plano sa iyo para sa mga tamang dahilan. Tumanggaw si Grand Elder at lumipad palayo. Sumunod si Ethan. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa isang sapa, kung saan may isang lalaking naghihintay. Kagalang-galang na siya.
Bakit mo naman ako hiniling na? Pagpahingahin mo muna. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay at pinutol siya ni Kagalang-Galang Shi, isa kalampyon ni Wilson, isang mapapawalang bisa na kumpay ng kanyan. Bakit mo pinipilit na makalaban ang bawat kagalang-galang at elder? Makakaapekto lang ito sa iyong pananatili sa sekta sa hinaharap. Umiwas ng tingin si Ethan, dapat ko bang saktan ang pinuno ng sekta? Mas mabilis pa ang aking katapusan. Humph, ang kamangmangan ng kabataan. Sa tingin mo ba matutulungan ka ni Wilson? Mali, hinahayaan ka lang niyang tanggapin ang pagkahulog. Sabi ni Kagalang-Galang Shi, sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang elite labor office, ginawa mong kaaway ang bawat nakatatanda at kagalang-galang. Bagamat gagamitin ka ni Wilson para kunin ang lahat ng aming kapangyarihan, kakailanganin pa rin niya kami para pamahalaan ang sekta. Paano niya sa tingin mapapawi ang aming galit? Itatapon ka niya sa mga lobo, isang tunay na kalunos-lunos na kapalaran. Nag-isip si Ethan at napatawa, buhay pa ba ako? Pag-isipan mong muli. Naningkit ang mga mata ni Kagalang-Galang Shi at sumabog ang kanyang kapangyarihan, binalot si Ethan ng walang katapusang uhaw sa dugo. 577. S. Napaatras si Ethan ng 3 hakbang nang nakakunot ang noo at may sakit na tingin. Parang buong mundo ang nasa balikat ni Kagalang-Galang Shi at halos magamit niya ang depensa sa sarili ng asul na apoy. Pero pinili ni Ethan na tiisin ito, habang nakatitig ng may pagtatalo. Nanginginig ang mga mata ni Kagalang-Galang Shi sa gulat at pagkamangha mula sa kanyang matigas na karakter, hindi ka natatakot. Iyan ang linya ko. Ngumisi si Ethan, hindi ako basta-bastang manggagawa na pwede mong hawakan. Sige, tingnan mo kung ano ang sasabihin ng sect leader tungkol dito. Sino kaya ang pipiliin niya? Ang payo na lagi mong sinasabi o ang mga matatanda. Hindi mo naman pinag-isipan ng mabuti to, di ba? Hihihi. Binawi ni Kagalang-Galang Shi ang kanyang pagpapakita ng lakas at tumango, kaya nga ipinagkatiwala sa iyo ni Wilson ang lahat. Hindi ka nagkukulang ng gulugod. Ano man ang mangyari, tandaan mo ang mga sinabi ko, maaga o huli ay iiwan mo rin ang kanyang proteksyon. Salamat sa tip, siguradong pahahalagahan ko ito. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, kung iyon lang, Kagalang-Galang na Shi, aalis na ako. Kumunat ang mga talukap ng mga mata ni Kagalang-Galang Shi ngunit kinawayan niya ito paalis sa huli. Ngumiti si Ethan at lumipad palayo. Bumantong hininga si Grand Elder, talang kakaiba siya. Isa lamang siyang profound heaven stage sa cultivation at kayang-kaya pa ring tiisin ang pressure ng iyong kaluluwa. Ang sarili niyang kaluluwa ay tiyak na mas matigas pa kaysa sa isang peak radiant stage. Isa siyang talento na may pambihirang kalidad, at hindi lang iyon ang pinakamalala. Nagawa niya talaga akong matakot kahit sandali lang dahil sa kanyang hindi masabi na kalmado. Sumimangot si Kagalang-Galang Shi, kahanga-hanga ang kanyang abdo, ngunit hindi tulad ng iba na nagmamalaki ng may maling kumpiyansa o padalos-dalos, ang kanyang kalmado ay nagmumula sa ganap na pagkontrol sa sitwasyon. Sinasabi nito sa akin na hindi lamang siya isang payon, kundi ang tunay na mastermind. Tumango si Grand Elder, tunay nga, na ilagay niya tayo sa lugar kung saan tayo pinakamasakit at alam niyang hindi natin siya gagalawin sa ganitong kritikal na panahon. Kaya naman siya ay walang pakialam na nakarating sa likod ng mga linya ng kalaban. Isa siya sa mga nangungunang pinuno, at maaaring siya na ang susunod na pinuno ng sekta. Sapat na ang katahimikan ni Kagalang-Galang Shi para sumagot. Isa na namang Wilson. Hindi, mas mapanganib pa nga sa totoo lang. Bumantong hininga si Kagalang-Galang Shi. Tumingin sa paligid si Grand Elder, ano ang susunod nating gagawin? Hindi makakatulong ang puwersa rito. Dahil pareho kaming mga elder at kagalang-galang sa panloob na sekta na may parehong interes, walang sino man ang maaaring gumamit ng puwersa, lalo na ngayon na napakaraming disipulo ang bumabelang sa amin. Sa aking palagay, mas marami lamang ang pupunta sa tanggapan ng paggawa sa mga darating na araw. Wala na ang aming kapit sa kanila. Kumislap ang mga mata ni Kagalang-Galang Shi, gayunpaman, dahil hindi natin siya maaaring hawakan, sigurado akong makakahanap tayo ng makakahawak sa kanya.
Dahil gumamit sila ng mga disipulo para paksain tayo, gagantihan natin sila ng parehong barya. Hahaha. Tumawa si kagalang-galang Shi nang tumahimik ang Grand Elder. Swoosh! Bumalik si Ethan sa sementeryo at lumapit sa kanya si kagalang-galang Benson pagkaraan ng ilang segundo. Katie, wala Kindstone, maayos ba ang lahat? Kukunin ko na sana ang iba pa at papanagutin sila sa pagkulong sa iyo. Hahaha, ayos lang. Hindi sila mga tanga. Ang pakikipaglaban ang pinakamasamang opsyon para sa kanila. Tiwala ako sa tansya kong ito. Tumaas ang kilay ni Ethan pagkaraan ng ilang segundo habang nakatingin sa apat na pinto. Dahil walang mga disipulo sa paligid nila kundi mga matatanda lamang. Kaya bakit naman niya ito makukuha ang atensyon niya kung binabantayan pala sila ng mga ito? Natawa si kagalang-galang Benson. Nako, muntik ko nang makalimutan, Stuart Kindstone, may gustong makipagkita sa iyo. Ako. Tiningnan ni Ethan si kagalang-galang Benson. Sino? Halika. May malabong ngiti si kagalang-galang Benson habang naglalakad ang dalawa palayo sa karamihan. Tatlong tao ang nakapalibot sa mga pinto habang nagkokomento at tumatango na parang mga kritiko. Ang isa ay isang mataba na lalaking nakasuot ng dilaw, nanginginig ang kanyang puwet sa tuwa. Ang pangalawa ay isang matangkad na lalaki na walang humpay na nakakunot ang noo, habang ang panghuli ay isang walang kapintasang Ginoo. Bagamat ang kanyang suotan ay nagpapakita ng kanyang kaaya-aya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya dahil sa kanyang simpleng anyo. Sinamahan ng tatlo ng mga matatanda na parang paparating ang sect leader para mag-inspection, nakikinig sa bawat sasabihin nila at sumusunod sa kanila. Tumawa ng mahina si kagalang-galang Benson. Mga kagalang-galang, dumating na si Katie, wala Kindstone. Swoosh! Nanigas ang nanginginig na puwitan, at ang umuugoy na tiyan ay umikot para makita ng lalaki si Ethan. Ethan, nagkita na tayo sa wakas. Lumaki ang yakap ng oso habang tumatawa siya. Hahaha, henyo, sumali ka sa aming piling lugar. Teka, sandali lang, sino kayo mga Ginoo? Habang inaatake siya ng mataba, kumaway si Ethan sa lahat ng dako. Ngumiti si kagalang-galang Benson. Stuart Kindstone, sila ay mga piling kagalang-galang na instructor, Fiend Liang, Fiend Yin at Fiend Glade. Tinatawag silang tatlong diablo ng impyerno. Kasama ng pinuno ng sekta noong araw, tinatawag din silang apat na diablo ng impyerno, mga henyo na nakaligtas sa Double Dragon Gathering. Ang tunay na lalaki ay hindi nagyayabang, kagalang-galang na Benson. Huwag mong gawin yan, hahaha, kumaway ang matabang lalaki sa kanya para tumigil na may maangas na mukha, habang inaalala ang magagandang araw. Natawa si Ethan sa loob-loob niya, ano ba ang maganda sa pagbabalik ng buhay? Dapat ba itong ipagmalaki? O ang Double Dragon Gathering ba ay isang napakasamang lugar na kahit ang pag-iingat ng buhay ay kapuri-puri? Nahadjap ng mataba ang nagdududang ekspresyon ni Ethan at natigilan ang kanyang ngiti. Bumantong hininga ang dalawa pa, alam na alam nilang hindi naman dapat ipagmalaki iyon. Bagamat hindi nito naging mas madali ang paglabas ng buhay mula sa nakamamatay na lugar na iyon. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, mga kagalang-galang na Ginoo, ano ang utang ko sa marangal na pagbisitang ito? Si Fiend Liang ang sumagot, Ethan, mahusay ang ginawa mo sa Elite Labor Office. Ipinagmamalaki ng sect leader na pinapante niya kami rito para sabihin sa iyo na bukod sa mga kayamanang demonyo na utang mo sa kanya, kikita ka pa ng 3 para sa bawat isa sa amin. Umiiyak na sabi ni Ethan, mga kagalang-galang na Ginoo, hindi ba't mali ang pagkakaintindi ninyo? Pagkatapos ninyo akong purihin at purihin, dapat ay ginagantimpalaan ninyo ako at hindi na humingi pa ng higit pa mula sa akin. Tumawa ang 3. Ikinumpas ng mataba ang kanyang kamay, hahaha, hindi ka nga marunong magbiro. Napagdesisyonan ng sect leader na ang mga disipulong ito ay maaaring maging haligi ng mga sekta sa usapin ng kalidad at dami. Kaya naman ay lalaan niya ang kalahati ng resources ng inner sect para sa pagsasanay ng mga baguhang ekspertong ito. Bukod pa rito, magkakaroon ka rin ng mga piling pwesto, pero depende sa kanilang lakas kung kukuha sila ng pinakamarami hanggat maaari. Ano ba ang sasabihin mo? Tuwang-tuwa ang mga matatanda.
Naisip nila na maaaring mangyari ito para ang Elite Labor Office ang maging bagong panloob na sekta ngunit matagal pa iyon. Ngunit nginitian sila ng kapalaran dahil sa isang iglap ay nagdesisyon ang pinuno ng sekta. At base sa narinig, makukuha rin nila ang lahat ng mga piling pwesto. Ito lamang ang hudyat ng pagtatapos ng panloob na sekta. Nanginginig silang lahat sa tuwa at gulat. Natutuwa sila na tama ang naging desisyon nila sa paglipat sa ibang bansa. Halos nakikita na nila ang kinabukasan ng Elite Labor Office sa ilalim ng pamamahala ng sect leader, ngunit marami silang mapagkukunan dahil sila ang unang grupo ng mga oldies na sumali. Kung tungkol naman sa pangkat ni Kagalang-Galang Shi at sa mga matitigas na disipulo, lalo lamang itong lalala mula rito. Lahat sila ay nagpakita ng nakakatakot na mga ngiti, nasisiyahan sa kasawian ng isa't isa. Tumanggaw si Ethan, magaling yan. Nasa tamang landas ang Elite Labor Office at isang hakbang na lang ako palapit sa pagtatapos ng aking misyon. Kailan magaganap ang Elite Selection, mga Ginoo? Sa loob ng 2 araw, kaya maghanda ka na. At sasali ka rin dyan bata, walang usapan. Nakatutok ang aming atensyon sa iyo at hindi ka makakatakas. Tumawa si Findyang. Sabi ni Ethan, pero isa lamang akong manggagawa. Anong problema doon? Tumingin ka sa paligid mo, lahat sila ay mga manggagawa. Sa dami ng mga promising na panloob at panlabas na disipulo na pumupunta rito, ang hindi pagpapapasok ng mga manggagawa sa piling lugar ay katumbas na ng pagpapakamatay. Sigurado akong tatawag ang pinuno ng sekta ng isang pagpupulong ng mga elder sa loob ng ilang araw para pag-usapan ito. Sa dami ng mga kagalang-galang at mas marami pang darating, parang nagawa na ang desisyong ito. Itinuro ni Findy ang mga matatanda at tumanggaw sila agad. Magkakaroon ng puhunan ang kanilang mga bulsa batay sa mga pagbabago ng Elite Labor Office. Kailangan nilang durugin ang lumang patakaran kahit ano pa man ang mangyari. Sumeryoso si Findyang, nako, ang galing ng ginawa mo, na nabago mo ang pamumuno ng sekta. Bihira lang itong mangyari sa libu-libong taon ng kasaysayan ng sekta. Tumingin ang lahat kay Ethan ng may paggalang at papuri. Natawa si Ethan, tila hindi sumang-ayon sa pagtatasa na ito. Ginagampanan lamang niya ang kanyang pagganap sa malaking antas, ayon sa kagustuhan ng isa na nagbigay sa kanya ng script. Hindi naman talaga siya ang pinuno. Hindi niya kailanman gagampanan ang papel na ito ng isang payon noon. Pero ngayon ay wala na siyang pakialam. Tulad ng isang tagalabas, maaari siyang umalis na parang pumasok siya. Walang epekto sa kanya ang sitwasyon. Ang pagkaunawang ito ay nagpatibok ng kanyang puso, nagniningning ang kanyang mga mata, umuunlad na naman ako. 578. Pagkatapos, dumaan si Ethan sa mahaba at walang kabuluhang pakikipag-usap sa 3 kagalang-galang bago tuluyang umalis. Ngunit paulit-ulit na nagbabala tungkol sa kanilang bahagi ng mga kayamanang demonyo. Nanatiling tahimik si Ethan. Hindi ba't biro lang iyon? Hinding-hindi ko ibibigay kay Wilson ang kahit ano, bukod pa sa iyo. Ngumisi si Ethan, matapos maubos ang kanilang walang kabuluhang biro at umalis na rin, bago binalaan si kagalang-galang Benson, mayroon akong mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Iiwan ko na kayo sa paghawak sa piling tao. Katie wala Kindstone, kami na ngayon ang mga elder ng tanggapan ng paggawa. Gagawin namin ang aming makakaya. Ngumiti si kagalang-galang Benson. Sa wakas ay naramdaman ni Ethan na nawala ang bigat sa kanyang mga balikat. Dahil may mga tagapamahala na lubos na may kakayahan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa lugar na ito. Kalayaan. Lumipad palayo si Ethan dala ang kanyang bagong tuklas na kaligayahan, pabalik sa lumang lugar kung saan siya nanatili sa labor office. Inaasikaso pa rin ni Elder Yuan ang mga manggagawa sa pagsasaka, iyong mga hindi pa pumapasok sa Elite Labor Office. Hindi pa kailanman sineryoso ng mga kabataang ito ang matanda. Napakatanda na niya ngunit mas mahina kaysa sa lahat. Bakit niya tayo kailangang alagaan? Pero dahil kasama niya si Ethan, nagpakita ng respeto ang lahat. Pinagmasdan ni Elder Yuan ang mga manggagawa ng may parehong atensyon tulad ng kanyang mga apo, mayroon pang 2 taon hanggang sa susunod na Azure Circle.
Magtrabaho ng mabuti at maaari kang makapasok sa elite labor office na magpapalaya sa iyong sarili mula sa napakasakit na kapalaran. Tumango ang mga disipulo. Huminga ng malalim si Ethan at tumango rin. Walang hanggan ang karunungan ni Elder Yuan, kaya naman hinangaan din siya nito. Dapat ay nagyayabang na ang matanda ngayon dahil malaki ang tsansa niya. Ngunit iba ang ipinakita ng katotohanan, hindi lahat ng kapangyarihang iyon ay umabot sa kanyang isipan, lalo lam siyang nagiging mas mabait at mas mapagmalasakit. Sumumpa si Ethan na ngayon lang niya nakitang umabot sa ganito kalalim na antas ang puso ng isang tao sa gitna ng napakaraming ekspertong nakalaban niya, kahit minsan. Ang tanging pumihil kay Elder Yuan ay ang kanyang mahinang pundasyon at panghihimasok sa pagsasakatuparan ng kanyang maluwalhating potensyal. Gayunpaman, ang puso ang siyang pinagbabatayan ng lahat, ang pagdana sa mundo at sa lahat ng mga detalye nito. Kung ang matandang lalaki ay isang makapangyarihang henyo, ang pagpapalalim ng kanyang puso sa ganitong antas ay magiging isang tunay na mahirap na gawain. Hindi mo pwedeng kunin ang cake mo at kainin din ito. O ang pagkakaroon nilang dalawa ay magtataas sa isa sa langit. Naunawaan ni Ethan ang mga salita ni Bradley sa ibang pananaw. Ang dating demonyong emperador ay may malas na buhay, puno ng pakikipaglaban, pagpatay, at pag-unawa sa malademonyong pamamaraan. Dahil dito, imposible para sa kanya na maging isang santo. Nang matagpuan niya ang 9 Serenity's secret records, inakala niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Ngunit ngayon ay naisip niya na ang muling pagsilang na ito ang kanyang tunay na pagkakataon. Binigyan siya ng langit ng pangalawang pagkakataon na tahakin ang malademonyo na landas, sa mas malalim at masalimuot na paraan, na hindi kailanman kayang tahakin ng kanyang nakaraang sarili. Stuart Kindstone, bakit ka nandito? Natigilan si Elder Yuan sa pagmumuni-muni matapos siyang lumapit na may parehong nakakaakit ng ngiti noong una silang nagkita. Nakita ni Ethan ang walang katapusang karunungan sa ngiting iyon. Ang mahihina ay may sariling landas ng kaligtasan. Ito ay isang bagay na kinasusuklaman niya ngunit ngayon ay nakita niya ang katotohanan sa likod nito. Hawak ang kanyang puso, ngumiti si Ethan, Elder Yuan, nasa bingit na ako ng isang tagumpay. Maaari mo ba akong bigyan ng isang tahimik na lugar na walang nakakasagabal? Hindi ba't parang wala lang ang takbo mo sa ngayon? Bakit ang seryoso mo ngayon? Tanong ni Elder Yuan. Umiling si Ethan, pakiramdam ko ay magpapaangat sa akin ang pagkakataong ito. Kailangan kong maghanda para hindi ko ito pagsisihan habang nabubuhay ako. Kung gayon, hindi ka namin maaaring istorbohin. Iyan ay isang babala na nagmumula sa iyong puso. Seryoso si Elder Yuan at pagkatapos ay binigyan si Ethan ng kakaibang tingin, bakit ka kalmado? Kahit ako ay labis na nag-aalala para sa iyo. Hahaha, gaano man ito kahalaga, maging ito man ay tagumpay o kabiguan, ang magagawa ko lang ay ang aking makakaya. Ang pag-aalala ay lalo lamang akong ilulugmok ng aking sarili. Ginagawa ko lang ang aking makakaya, para makarating sa langit at sundin ang aking puso. Pumayag si Elder Yuan. Naabot na ng puso niya ang antas ng pagiging blasé. Sa ganitong puso, walang demonyo ang makakasira sa kanya. Mabuti ito, ngunit ang babala mula sa puso ay magdudulot ng ilang problema. Dapat ay maayos siya. Kumislap ang mga mata ni Elder Yuan at ngumiti, Stuart Kindstone, napunta ka sa tamang tao. Dahil matagal na akong nasa Demon Scheming Sect, marami akong alam na liblib na lugar. Ang ilan ay hindi alam kahit ng sect leader o mga elder. Sumama ka sa akin. Naglakad si Elder Yuan papasok sa isang malungkot na kagubatan kasama si Ethan sa likuran niya. Paglipas ng isang oras, natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili sa harap ng isang itim na kuweba, Stuart Kindstone, ito ang pinakaliblib at liblib na lugar. Walang makakaistorbo sa iyo rito. Pero hindi naman kalayuan. Pumasok si Ethan sa kuweba at nakita ang isang kama na bato, isang patungan na gawa sa kahoy at isang mesa, pati na rin ang isang perla sa gabi na maayos ang pagkakaayos. May nakatira rito, halatang, may iba pa bang nagsaka rito. Nagkibit balikat si Elder Yuan, oo, pero matagal na niyang isinakripisyo ang sarili niya para sa sekta, ito rin ang alchemist na pinagtrabahuhan ko.
Gusto niya ng kapayapaan at katahimikan, kaya gumawa siya ng kuweba rito para magsaka, malayo sa ingay ng sekta. Ang pinakamaganda pa rito ay walang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Bakit ang linas naman ng lahat? May nakatira rito. Kumunat ang noo ni Ethan. Hindi inalintanan ni Elder Yuan ang kanyang mga alalahanin, paano nangyari iyon. Pinanatili ko lang itong malinis para sa alaala ng ating mga panahong nagtutulungan tayo. Makakapaglakbay ka ng mapayapa rito. Pero, sige na nga, wala ka bang tiwala sa akin? Wala nang mas ligtas pa rito. Dito ka lang habang ina-activate ko ang defensive array at walang mang-iistorbo sa iyo. Pinigilan ni Elder Yuan ang anumang karagdagang tanong mula kay Ethan at tumakbo na parang hangin, iniwan siyang nagmamasid sa paligid ng may pag-aalala. Paano kung bumalik ang may-ari? Kailangan ko munang malaman ang tunay na dahilan nito bago ako makapagtagal dito. Habang naglalakad siya papunta sa labasan, ang buong kuweba ay yumangay ng may ugong dahil nababalot ito ng mga kulay berde. Tumalo ng puso ni Ethan at alam niyang nasa isang harang siya. Pero bilang isang array grandmaster, napansin niyang isa itong soul barrier, isang bagay na itinayo ng isang ethereal stage expert. Pipigilan ba ako ng mga eksperto ng ethereal stage? Humajejek si Elder Yuan, Katie wala Kindstone, maging komportable ka at mag-focus sa pagtagumpayan. Walang mang-iistorbo sa iyo, o nagdududa ka pa rin ba sa akin? Kumunat ang noo ni Ethan at umiling siya sa soul barrier. Maaari niya sanang buksan iyon kung isa lang itong simpleng array gamit ang kanyang mata, ngunit dahil ginamit ng isang ethereal stage expert ang kanyang kaluluwa para dagdagan ito, natigil siya. Maliban na lang kung lumakas siya, na imposibleng mangyari. Dahil wala siyang pagpipilian, pinili niyang sumugal at magtiwala kay Elder Yuan. Kung ano ang imungkahi ng tao, iyon ang itatakda ng Diyos. Elder Yuan, umaasa akong karapat-dapat ka sa aking tiwala. Nagkibit-balikat si Ethan at bumalik sa loob. Tumawa si Elder Yuan habang umiiling, pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang mga mata, anong ginagawa ninyo rito? Siguraduhin ninyong hindi maaabala ang bata, kahit ang pinuno ng sekta. Opo, Ginoo. Sagot ng isang matandang boses at ang harang ay umugang ng isang beses at naglaho. Samantala, pinag-uusapan na Three Fins of Hell at Wilson sa malaking bulwagan kung kailan ibibigay sa Elite Labor Office ang mga pwestong iyon nang maramdaman nila ang biglaang pagtaas ng kuryente. Nagmamadali silang lumabas ng bulwagan. 5 berdeng sinag ang tumago sa kalangitan mula sa loob ng kagubatan bago ito naglaho. At kasama nila ay nawala rin ang isang kapirasong puno. Sumigaw si Findyang, hindi ba't ganon? Ang vicissitudes barrier ng Impermanence 5. Kumunat ang noo ni Findyin. Isinara ni Findglade ang kanyang tagahanga, ibig sabihin. Mataas na kagalang-galang. Kumislap ang mga mata ni Wilson sa pagdududa. Nasa liblib na lugar. Nagpakita si kagalang-galang siya ng isang pilit na ngiti mula sa isang bundok sa loob ng sekta. 570. Hu! Sa tahimik na kuweba at sa ilalim ng liwanag ng asul na apoy, si Ethan ay nakaupo sa kama ng payapa at panatag. Dapat siyang mag-alala kung sinong eksperto sa ethereal stage ang nakakulong sa kanya rito, kahit na sa partikular na sandaling ito ay hindi niya ginawa, hinayaan niya ang lahat para sanayin ang kanyang puso. Malaking problema sana iyon ilang taon na ang nakalipas pero ngayon, kalmado na ang puso niya kahit sa mga seryosong bagay. Dahil ang kapakanan niya ang inaalala nila, wala nang saysay ang iba pa. Mas mabuting sumama na lang siya at harapin ang kanyang pag-unlad. Ang pagkaunawang ito ay lalo lamang nagpalalim ng kanyang kalmado at ginawang mas malaking liyab ang asul na apoy. Hindi tulad ng mga nauna niyang pagsulong, ang kanyang puso ay nagbabala sa kanya ng ilang araw, na lalo lamang nagpahirap sa kanya na maging maingat. Naisip ni Ethan na ang patuloy na pagpino ng kanyang kaluluwa ay may kinalaman dito, pati na rin ang pagbuti ng kanyang puso paminsan-minsan. Ang kailangan lang niya ay isang kislap upang masimulan ang pangyayaring ito at doon pumasok ang presyon ng kaluluwa ni kagalang-galang Shi. Ang pagsulong na ito ay pinasigla ng kanyang kaluluwa at nangangahulugan iyon na malapit na ang Radiant Stage.
Ang paglaktaw ng 2 patong ng walang anumang suplemento, mula sa ika-8 patong ng Profound Heaven Stage, ay nagpakita na mayroon siyang isang napakagandang kaluluwa. Tama si Kunpong sa isang bagay, ang asul na apoy ang pinakamahusay sa pagpino ng kaluluwa. Napangiti si Ethan, kahit gaano pa siya naghihinala kay Kunpong, lagi naman siyang binibigyan ng mabubuting bagay ng lalaki. Pumutok. Ang tunog na nagmumula sa kanyang isipan ay nagpahiwatig ng paglawak ng apoy sa kanyang noo. Isang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa ang bumagal sa kanyang isipan, tulad ng isang maunas na dagat. Tuwang-tuwa at nagulat si Ethan. Tulad ng inaakala niya, ito ang senyales ng pagpasok sa Radiant Stage. Matagal na siyang mayroong kaluluwa sa Radiant Stage at ang pag-akyat dito ay papuno nito ng di nakikitang kapangyarihan. Wala siyang ideya kung hanggang saan ito aabot, at kung ano ang kahihinatnan nito. Panandali lamang ang kanyang kagalakan habang ang umaalo na kapangyarihan ng kaluluwa ay tumataas ng tumataas, na nagbabantang mabasag ang kanyang bungo. Ang sakit ng pagkakalagay ng lobo sa ulo niya. Isang itulak pa lang at paputok na ito. Pero tiniis niya ito, tinututukan ng lumalaking kapangyarihan ng kaluluwa para makontrol ito kahit gaano pa ito kawalang silbi. Ang patuloy na lumaking presyon ay naging napakalaki kaya tumagas ito palabas at dinurog ang kanyang kama at mga muebles. Kumalat ito sa buong kuweba, wala nang natitirang mapupuntahan. Nagngalit ang mga ngipin ni Ethan, nagsikap na ayusin ito. Hindi niya sana ginamit ang asul na apoy kung alam niyang ang pag-abot sa Radiant Stage ay magpaparami sa kanyang soul power sa ganitong antas. Ano ang makukuha mo sa pagpaparami ng isang peak Radiant Stage soul? Kamatayan. Habang sinisisi niya ang sarili, naalala niya, tama. Ang ethereal stage ay susunod pagkatapos ng radiant stage. Sa sobrang lakas ng kaluluwa, kailangan itong paikliin. Ginamit ni Ethan ang kanyang cultivation method para makontrol ang rumbling soul power habang binibigyan din ito ng hugis. Pagbuo ng kaluluwa sa radiant stage. Hindi ito nangyari nang hindi inaasahan. Gayunpaman, gayon din ang pagkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan ng kaluluwa sa Radiant Stage sa Profound Heaven Stage. Ang anyo ng kaluluwa ay susunod na hakbang lamang sa pagpapalakas ng isang kaluluwa, kaya bakit pa siya mananatili sa mga kumbensyonal na yugto kung mayroon naman siyang tamang kapangyarihan ng kaluluwa. Isa pa, ang hindi paggawa nito ay mag-iiwan sa kanya na nagkakalat sa mga dingding. Napakurap si Ethan at ibinuhos ang kanyang soul power gamit ang buong pagkatao niya. Kung tungkol sa anyo, ang paraan ng paglilinang ang magpapasya. Umugang. Ngayon na nagsimulang sumalakay ang mga dragon. Nandito pa rin ang 9 na kaluluwa ng dragon sa lupa. Gusto ko sana sa ika-10 para masubukan ang 10 dragons opening the heavens at makita kung ano ang problema sa kaluluwa ng dragon sa langit. Pero huli na ang lahat ngayon. Dahil kaluluwa ng dragon sa lupa ang nasa isip ko, mabuti pang gawin ko na lang ito ng tama. Pinagsama niya ang mga kaluluwang dragon sa kanyang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang nagresultang sagupaan ay naglabas ng isang makapangyarihang aura. Napuno ng ungol ng 9 na dragon ang kuweba na nagbabantang mabuksan ito. At habang pinipilit ng mga kaluluwa ng dragon ang kapangyarihan ng kaluluwa, hindi nagtagal ay nag-anyong kaluluwa ito ng dragon sa lupa. Habang humuhupa ang pressure kay Ethan, naramdaman niya ang paglaki ng kanyang kapangyarihan, papalapit na sa antas ng isang ethereal stage expert. Ngunit pagkatapos, nang magsanib puwersa ang 9 na dragon sa lupa, isang malakas na sigaw na parang Draco Nico ang nagmula sa kanyang thunder ring. Pinaghiwalay nito ang 9 na dragon noon at noon din. Gulat na tiningnan ni Ethan ang singsing niya, kailan pa nagkaroon ng kaluluwa ng dragon ang singsing ko. Lumabas ang kaluluwa ng dragon habang umuungal, kasama ang signature weapon ni Raisin Drake, ang dragon-slaying crescent blade. Umugang. Kumikislap ang asul na talim na may imahe ng isang dragon na gumagala sa ibabaw nito, hindi makawala, umuungal lamang. Habang ang 9 na kaluluwa ng dragon ay naudyukan nito at umungal din. Nandito na talaga ang ika-10 kaluluwa ng dragon. Para kang isang maswerteng Steve, nasa panig ko ang langit. Marshall Dugo, lubos ang pasasalamat ko sa pagtulong sa akin kahit sa kabilang buhay.
Tuwang-tuwa si Ethan nang malaman niyang nalalapit na ang pagbubukas ng langit ng 10 dragon. Whoosh! Itinaas ang espada at tumawa si Ethan, nagtagpo ang mga kaluluwa ng dragon, 10 dragon na nagbubukas ng langit. Kapangyarihan ng dragon ng langit, bumuo ng dragon sa langit. Yumuko sa akin at maging kaluluwa ng dragon sa langit. Umungol. Ang nakakayanig na dagandong ay tumagos sa mga ulap at ang dragon-slaying crescent blade ay sumabog sa isang ginintoang liwanag habang ang dragon nito ay sumabog, pumailan lang kasama ang 9 nitong kapatid. Ang 10 kaluluwa ng dragon ay umiikot sa itaas, ang kanilang mga ulo at buntot ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang singsing. Kasabay ng ugong, ang singsing ay nagliwanag na may nakasisilaw na puting liwanag. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, ang puting liwanag ay tumagos sa kuweba at sumikat patungo sa kalangitan. Ang puting sinag ng liwanag ay nagdugtong sa ika-9 na langit at sa lupa. Habang muling tumunog ang mga ungol na parang Draco-Nico, isang prismatikong liwanag ang sumikat, humahalo sa sinag ng liwanag at pumasok sa kaluluwa ni Ethan. Nakaramdam si Ethan ng sigla at lakas. Bago pa siya makapagdiwang, isang mas malakas na presyon ang dumating sa anyo ng isang maladrakong dagandong na hindi pa nangyayari kailanman mula sa kalangitan. Dumura ng dugo si Ethan noon, natutunaw ang kanyang isipan. Habang ang makapangyarihang kapangyarihan ay naging malalaking dragon na sumusugod sa kaluluwa ni Ethan at nagdulot ng kaguluhan. Ang napakatinding sakit ay nagparamdam sa kanya na parang mababasag ang kanyang isipan, nababasag ang kanyang panga sa Poggiling, ngunit pinatatag niya ang kanyang sarili, pilit na pinapakalma ang kanyang kaluluwa sa pagtatangkang supalan ang mga dragon mula sa kalangitan. Kahit gaano pa kawalang saysay na kontrolin kahit ang makalangit na kapangyarihan ng isang dragon. Napagdesisyonan ni Ethan na itaya ang lahat. Sa ibang lugar, isang malaking mata ang bumukas sa dilim na napapalibutan ng apoy at lilang kidlat, Humph, may taong ng ahas na gamitin ang kapangyarihan ng dragon ng aking dragon tomb. Mas gugustuhin ka nitong lumunin kaysa hayaan kang bumuo ng kaluluwa ng dragon. Guru, may mga kakaiba rin sa mga tao. Ang Exalted Double Dragon nga pala ang bumuo ng kaluluwa ng dragon sa langit. Umalangaw-ngaw ang isang batang boses. Nanunuya ang malaking mata, ang mga nasa mundong ito na kayang kunin ang kapangyarihan ng dragon ko ay mabibilang sa isang kamay. Hindi alam ng mga tao ang kanilang limitasyon. Sinasabi mong ang Exalted Double Dragon ay bumuo ng kaluluwa ng isang dragon sa langit, ngunit alam mo ba kung gaano karaming iba pa ang sumubok at nabigo? Ako. Hindi nakapagsalita ang binata. Nagpatuloy ang malaking mata, ang pagbuo ng isa sa aking mga kaluluwa ng dragon ay isang sugal ng isang tao na ang buhay niya ang nakataya. Kung hindi lang dahil sa pagkakakulong ko rito, hindi mo sana iyon makukuha. Opo, Panginoon, pero dahil napakadelikado nito, kailangan ko rin bang pagdaanan ito? Huwag mo na akong padalos-dalos pa dahil nakuha mo ang atensyon ko, syempre magtatagumpay ka. O ikukumpara mo ang sarili mo sa mga hanggal na iyon sa nayon. Sa tulong ko lang magtatagumpay ka. Guru, hinding-hindi ko lalabagan ang kalooban mo. Ayokong sunugin ako ng buhay ng Panginoon. Natarante ang binata at pinatibay ang kanyang determinasyon. Sabi ng malaking mata, dapat ay mayroon ka kahit ganoong katapangan o kahit tumakas ka pa papunta sa sacred domain, isusugal ko pa ang sarili ko na mahuli kang punitin ng pira-piraso. Ngayon, handa na ba ang 10 bulate? Guru, sila ay mga kaluluwa ng dragon sa lupa. Para silang mga bulate lamang para sa akin. Sige. Gaya ng sabi mo. Kasabay ng mapang asar ng ngiti ng binata, umalangaw-ngaw ang maladrakong ungol. 580. Dagdugdog. Isang kumikinang na sinag ng liwanag ang tumago sa kuweba at tumilapon sa kalangitan, at walang nagawa ang harang ng Impermanence 5 para pigilan ito. Pagkatapos ay dumating ang isang napakalaking presyon mula sa kalangitan at ang mga Dragon-ikong ungol ay sumalakay sa harang na ito, na nagpadurugo kahit sa mga batikang ekspertong ito. Dahil sa pagyanig ng lupa at sa sekta sa kanilang paligid, imposibleng mapanatili nila ang harang sa ilalim ng gayong lakas. Ano ba ang ginagawa ng batang ito dyan para gumawa ng ganitong eksena?
Sa bulwagan ng pinuno ng sekta, umiling si Wilson at lumabas, nakasimangot sa sinag ng liwanag. Ang mataas na kagalang-galang ay tiyak na nakarating sa isang mahalagang hakbang upang makapasok sa pag-iisa. Si kagalang-galang siya sa kanyang maliit na patio, ay lumipad papunta sa kanyang bubong at pinag-isipan ang mga pagbabago. Hahaha, kahit anong magarbong paraan ang gamitin ng kagalang-galang, kahit papaano ay mapapanatili siyang abala at hindi ko maabala. Hahaha. Nagising ang buong sekta dahil sa biglaang kaguluhan, at ang sinag ng liwanag ay nakakuha ng kanilang atensyon. Lahat ay tumingin ng may pagkabigla at pagdududa. Anong nangyayari? Swoosh! Lumitaw si Elder Yuan sa tabi ng Impermanence 5, pinapanood silang dumaan sa mga karatula ng may seryosong tingin. Kahit na umaagos ang dugo mula sa kanilang mga bibig, gusto pa rin nilang panatilihin ang harang. Ano ba ang nangyari at labis kayong napinsala? Sino ang nakakaalam kung ano ang niluluto ng batang iyon dyan? Napunit at nayanig ang buong mundo. Kahit kami ay hindi na makatiis pa. Elder siya ay pinagpapawisan, hindi namin maaaring hawakan ng matagal ang Vicissitudes Barrier. Imposibleng kapangyarihan ito ng bata. Kung ano-anong kaloko ang ginagawa dyan. Nanginig ang noo ni Elder Yuan, mula sa pagod na mga elder ay nabaling ang liwanag at ang mga ungol na parang dragon. Idinagdag pa ang kapangyarihan ng dragon, mas lalong nagulat ang kanyang reaksyon nang marinig ang segundong iyon. Sinasabi mo bang binubuo niya ang kaluluwa ng dragon sa langit? Ito ba ang 10 dragon na nagbubukas ng langit? Imposible yan. Sabay na sigaw ni Impermanence 5, habang si Elder Shi ang nagsalita para sa lahat ng sabihin niyang pumasok siya bilang isang profound heaven cultivator. Ang pinakamaraming kakailanganin niya sa pag-unlad na ito ay ang Radiant Stage. Masyadong malayo ang Ethereal Stage para paikliin ang kanyang kaluluwa. Kumunat ang noo ni Elder Yuan, nanginginig sa pagkalito, ngunit kuminang ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, pero sumusunod ito sa alamat ng 10 dragon na nagbubukas ng langit. Ang susunod na hakbang ay ang liwanag na prismatiko at ang pagbaba ng kaluluwa ng dragon. Maaaring pumunta rito ang iba na may kasakiman at makialam. Impermanence 5, dapat nating patatagin ang harang at itago ito. Sumabog ang kapangyarihan ni Elder Yuan at isang dilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan kasabay ng isang maladrakong ungol. Isang gininto ang dragon ang lumipad palabas sa kanya. Umikot ito sa Vicissitudes Barrier habang ang buntot nito ay umiikot sa buong harang. Ang dakilang kapangyarihan ng lupa ay tumago sa harang habang si Impermanence 5 ay gumawa ng mga senyales bago tuluyang kumalma. Kaluluwa ng dragon sa lupa, Crouching Dragon Seal. Sigaw ni Elder Yuan. Whoosh! Nawala ang sinag ng liwanag at kumalma ang mundo. Napakamot sa ulo ang mga manunood. Ano, tapos na ba? Sirain ninyo iyan. Bawal ang lugar na iyan. Dumating ang mga kagalang-galang at matatanda upang ibalik ang kaayusan sa utos ng pinuno ng sekta. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Malinaw na malinaw sa mga matatandang ito na ang pakikialam sa cultivation ng High Venerable ay isang sentensya ng kamatayan. Bumalik si Wilson sa loob. Nagtagumpay ang cultivation ng High Venerable at ngayon ay dumating ang panahon ng acclimatization. Ngumiti si kagalang-galang Shi, tapos na. Sa pinakamabuti, dapat ay 3 araw pa lang ang ilaan ko para gumaling ang matanda. Sulitin na natin ito. Bagamat inakala ng karamihan na ito na ang katapusan, simula pa lamang ito para sa bagyong namumuo sa loob ng harang. Ang sinag ng liwanag ay kumikinang ng maliwanag, natatakpan lamang ng pinagsamang gawain ng 6 na tao. Kasunod ng walang tigil na maladrakong dagandong, sumunod ito gaya ng sinabi ni Elder Yuan, kasabay ng mga prismatikong liwanag na sumusunod sa sinag patungo sa kuweba ni Ethan. Mga imahe ng mga dragon na may mga pangil at kuko ang naglapana sa sinag habang sinusubukan nilang pumasok. Nagulat sila ng husto sa eksenang ito. Ang bata ay bumubuo talaga ng kaluluwa ng isang dragon sa langit. Hahaha, henyo, sinasabi ko sa iyo. Siya ang pangalawa sa kanlurang lupain na bumuo ng kanyang kaluluwa ng napakaaga. Sa wakas ay mayroon ng ganitong henyo ang ating demon scheming sect, hahaha. Ang langit ay nasa ating sekta. Tumawa si Elder Yuan, na antig sa kaibuturan, habang tumango ang mga elder. Sulit talaga ang pagiging gwardya niya.
Natatawang sabi ni Elder Shi. Tumango si Elder Yuan, kaya ito ang dahilan sa likod ng babala ng puso para paikliin ang kaluluwa. Pero muli, dahil ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay higit pa sa sentido komun, ang natitira na lang ay ang pagbuo nito. Bilang isang henyo, hindi niya kayang tahakin ang karaniwang landas. Pero ang bata ay talagang paranoid. Sinasabi niyang 9 na kaluluwa lang ng dragon ang mayroon siya gayong 10 naman ang mayroon siya, hahaha. Nagpapanggap akong alipors para sa wala. Hindi nagpakita ng anumang pagsisisi si Elder Yuan na maaaring taglay ng kanyang mga salita. Pero paano nalaman ni Ethan na ang Dragon Slaying Crescent Blade ay may kaluluwa ng dragon sa loob nito? Wala siyang kasalanan dito. Hindi naman mahalaga iyon dahil gusto ng lahat na matapos ni Ethan ang pagbuo ng kanyang kaluluwa at maging sentro ng revolusyon ng sekta. Ang pagbubukas ng 10 dragon sa langit ay simula pa lamang. Ang pinakabuod ay ang pagbuo ng kaluluwa ng dragon sa langit. Ang kapangyarihan ng dragon mula sa ika-9 na langit ay hindi kayang tiisin ni Newman. Nag-aalala si Elder. Umiling si Elder Yuan, relax ka lang, magiging maayos din ang bata. Nasa tugatog na ang kanyang cultivation at puso. Magtatagumpay siya, hahaha. Ang kapangyarihan ng dragon sa ika-9 na langit ay nagdulot ng kaguluhan sa isipan ni Ethan. Matagal na niya itong tiniis ng may nakakuyom na ngipin at walang kibo na puso, at itinutulak ito gamit ang lahat ng kanyang makakaya upang kontrolin ito at tuluyang maglaho. Habang ang prismatikong liwanag ay pumapasok sa loob at nagbigay sa kaluluwa ni Ethan ng nakasisilaw na kulay. Natuwa si Ethan na ang kanyang puso ay lubos na umunlad upang makayanan niya ang kapangyarihan ng dragon at ang paniniil nito hanggang sa puntong ito. O kaya'y nadurage na siya dahil lamang sa pagtaas ng soul power na iyon. Kaya habang ang kanyang ulo ay isang kumikislap na bombang de oras, na lalong sumasakit sa bawat segundo, isang mapayapang puso ang humawak sa kanya sa bingit. Kaya niyang ilabas at ilabas ang sakit kung kailan niya gusto, isang tunay na pakiramdam ng pagiging blasphemy. Huminga ng malalim si Ethan at tiniis ang mabangis na kapangyarihan ng dragon sa sumunod na 3 mahabang araw. Hindi humihinto ang sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng di mapagkakamalang kailanawan. Sa ilalim ng paglalakay nitong mga nakaraang araw, unti-unting nawala ang kabangisan ng kapangyarihan ng dragon, na pilitang pumasok sa kaluluwa ni Ethan, sa bingit ng pagsasanib. Sina Elder Yuan at Impermanence 5 ang nagbabantay sa labas ng kuweba. Naging madali lang naman ang lahat sa ngayon, pero dahil wala ang High Venerable, nagkaroon ng magandang loob si Venerable Shi sa sekta. Pinindot niya ang kampana para sa isang pagpupulong kasama ang iba pang mga Venerable at Elder upang durugan ang Elite Labor Office. Kinukutya siya ni Wilson, habang nakahiga sa kanyang trono, lubos na kontento. At bakit hindi siya magiging kontento, kung 12-12 ng mga matatanda na ang lumihis para sa tanggapan ng paggawa? Ang kanilang bilang ay katumbas na ngayon ng mga panloob na sekta. Gayunpaman, nasa ilalim ng kanyang kontrol ang kalahati ng inner sect at kaya niyang labanan ang paksayon ni Venerable Shi. Kagalang-galang na Shi, ano na naman ang nangyari ngayon? Magsalita ka, anong malaking bagay ang nangyari? Diretsyong sabi ni Wilson. Sinabi ni kagalang-galang na Shi, pinuno ng sekta, iminumungkahi ko ang pagbuwag sa Elite Labor Office. Bakit? Labag ito sa mga regulasyon. Dapat gawin ng isang manggagawa ang nararapat sa kanya. Hindi nararapat na pumunta roon ang mga panloob at panlabas na disipulo. Sabi ni kagalang-galang Shi. Tumawa ng mahina si Wilson, hinayaan si kagalang-galang Benson na magsalita, isang demonyong sekta ang may pinakamataas na lakas. Ang pagtakbo ng lahat ng mga disipulo papunta sa tanggapan ng paggawa, ipinapakita lamang nito kung gaano kaina ang panloob na sekta. Hindi ba dapat ang panloob na sekta ang matuno? Hahaha, totoo, totoo. Tumawa si Wilson. Dati ay may pinuno ng sekta sa malaking bulwagan at ang iba pa, na magkabilang panig ay nagtitinginan na parang mga lobo, ay napupuot sa kanya sa labanan para mapunan ang kanilang mga bulsa. Nag-iisa at mahina, ang tanging nagawa niya ay maging matatag sa harap ng mga matatandang ito. Samantalang ngayon ay nahati na niya ang kanilang mga interes at nakakuha na ng ilan sa kanyang panig.
Ito ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang malaking plano na natutupad. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.